KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1141 hanggang 1150. Ika-115 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1141. Ang nakaambang kalamidad ng banal na mundo. Isang ilog ng kalawakan na nagdudulot ng kaguluhang espiritual na damo. Nanlaki ang mga mata ni Huang Xiaolong sa pagkamangha. Kung makakahanap siya ng ganoong ilog, hindi ba't iyon ay tulad ng pag-jackpot? Ang maliit na baka ay pumulupot sa kanyang mga labi, wala iyon, may ilang mga ilog na nagsilang ng kaguluhan ng mga espiritual na artifact. Pangkaraniwan ang mga mababang uri ng artifact, at may posibilidad na lilito ang mga espiritual na artifact sa top grade na kaguluhan. Si Huang Xiaolong ay natigilan, hindi ba't ang mga ilog ng kalawakan na iyon ay napakalangit na lumalaban? Gayunpaman, ang mga ilog ng kalawakan ay bihirang lumitaw sa banal na mundo, hindi ko inaasahan na ang isa ay matatakpan sa ilalim ng dakilang pormasayon na ito. Nakalulungkot na ang iyong lakas ay masyadong mababa upang alisin ito. Ang ilog ng kalawakan ay isang hindi mabibaylang kayamanan, katumbas ng 1,000 kahit 10,000 mga ibabaw ng mundo. Nagsalita ang maliit na baka na may pinanibik na ekspresyon. Nagkibit balikat si Huang Xiaolong, mas madaling sabihin kaysa gawin ang pagnanais na kunin ang ilog ng kalawakan na iyon. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pagkuha lang ng isang butil ng Chaos Star Sand ay mahirap na, who knows how many grains there were inside the entire river. Tinansya niya na, kahit na magsanib puwersa ang lahat ng mga karakter sa antas ng ninuno ng Fortune Gate, hindi pa rin nila magagawang tumahimik ang ilog ng kalawakan na iyon kahit 1 pulgada. Habang pinagmamasdan ang nakalulungkot na mukha ni Huang Xiaolong, umalma ang maliit na baka, huwag kang masiraan ng loob, batay sa bilis ng iyong pag-cultivation ngayon, magkakaroon ka ng lakas na ilabas ang ilog na iyon sa kalawakan sa loob ng 1,000 taon. Dahil ang Foreign Lights ay natatakan sa panlabas na bulwagan nitong Great Abyss of Ghosts, Gods, and Devils Formation, hinala ko na ang cultivation palace ng Archdevil ay dapat nasa pinakamalalim na bahagi ng templo. Makalipas ang 1,000 taon kapag sapat na ang iyong lakas upang alisin ang ilog ng kalawakan na iyon, maaari pa tayong mag-explore sa loob. Walang magawa si Huang Xiaolong, 1,000 taon. Maliwanag, ang kanyang kasalukuyang lakas ay napakababa pa rin. Kahit na may mga kayamanan na nagniningning sa kanyang harapan, hindi niya nagawang angkinan ang mga iyon. Napakaraming halimbawa, ang libingan ng ninuno ng Nefarious Devil Tribe, ang Ancestral Dragon Fruit sa 100 Beast Summit ng Blood Phoenix Forest, ang selyadong bagay sa tiyan ng Shredding Wind Mountain ng Soul Islands, at ang huli, itong mahusay. Abyss of Ghosts, Gods, at Devil Formation. Lumilipad palabas mula sa lambak, si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay nagpatuloy patungo sa Bloodyang Mainland. Gayunpaman, bago umalis, hiniling niya kay Xiao Niu na maglagay ng isang pormasayon na ganap na nakatago sa lambak mula sa paningin. Pagkalipas ng 3 buwan, dumating silang dalawa sa Bloodyang Mainland. Ang malabong kulay dugong mga ulap ay bumungad sa ibabaw ng Bloodyang Mainland, tila dugo ngunit hindi. Sa araw, ang mga ulap na ito ay naglalabas ng mahinang pulang-pula na liwanag, kung paano nakuha ang pangalan ng lugar na ito. Gabi na nang dumating si Huang Xiaolong at ang maliit na baka. Ang mga ulap ng dugo sa itaas ay kumikinang ng malalim na pula at isang mabahong amoy na walang kaugnayan sa dugo ang bumalot sa hangin. Si Huang Xiaolong ay nakasimangot sa sama ng loob. Nakapunta na ako sa Bloodyang Mainland na ito noong nakaraan. Mayroong ilang mga lugar na may mga sinaunang Grand Formations. Kung hindi sinasadyang matrap tayo sa loob, magiging mahirap, kaya dapat tayong mag-ingat. Paalala ng maliit na baka kay Huang Xiaolong. Tumaas ang kilay ni Huang Xiaolong sa gulat, ang maliit na baka ay nakarating na dito. Bagamat nakaramdam siya ng pag-aalinlangan, hindi nagtanong si Huang Xiaolong. Dahil gabi na, hinanap ni na Huang Xiaolong at Xiao Niu ang paligid at nakakita ng natural na nabuong kuweba sa malapit upang makapagpahinga, nagpas siyang magpatuloy bukas.
Pagkatapos ay nakaupo siyang nakakross sa loob ng kuweba, pinadalisay ang isa sa mga grade 5 na espiritual na ugat. Kung ikukumpara sa oras na umalis siya sa lambak 3 buwan na ang nakakaraan, ang paglilinang ni Huang Xiaolong ay sumulong ng isa pang hakbang pasulong upang umakyat sa kalagitnaan ng ikapitong orden ng Heavenly God Realm sa pamamagitan ng paglamon sa hindi mabilang na Ancient God Realm magic beasts, ghouls, at masasamang espiritu sa daan, ngunit siya ay nananatili pa rin. Malayong hawakan ang hangganan hanggang sa huling bahagi ng ikapitong utos. Si Xiao Neo ay komportableng nakaupo sa gilid na nakakrunch sa isang Ancient God Realm Godhead, samantalang ang dalawang Cloud Devouring Divine Beasts ay masunuring nagbabantay sa pasukan ng kuweba. Sa labas, ang malamig na hangin ay umuungol na parang mga multo na umiiyak sa gabi. Sa kalagitnaan ng gabi, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa hangin. Marahas na shockwaves ang kumalat sa lahat ng direksyon bago dumating ang ilang silhouette mula sa malayo na may tunog ng sipol ng hangin. Nagambala, si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay tumigil sa pagtatanim at naglakad patungo sa pasukan ng kuweba, nakatingin sa labas. Sa di kalayuan, ang mga alon ng makapangyarihang sword chi ay palm unit sa pulang dugo na ulap na nagbabadya sa Bloodyang mainland, na sinundan ng galit na umuungal. Maliban sa sword chi, mayroong isang magkasalungat na blade chi na kasing alarma, bawat slash ay nakakadurog ng lupa habang hinaharangan nila ang mga alon ng sword chi. Ilang sandali pa, isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa Huang Xiaolong at sa linya ng paningin ng maliit na baka. Ang unang taong nagpakita sa kanilang paningin ay isang binata na may hawak na isang malaking talam, nakasuot ng isang pulang-pula na damit na brocade at isang balabal ng masiglang banal na apoy. Ang aura ng binata ay parang bahaghari na bumabagtas sa 10,000 li. Nasa likuran niya mismo ang isang grupo ng mga disipulo na nakasuot ng kulay ube na damit, bawat isa sa kanila ay may hawak na mahabang espada. Sword she crisscrossed in the air, forming a great net, sharp and intimidating. Ang bawat linya ng sword chi ay nasusunog na may lilang apoy. Sa kabila ng distansya, ramdam pa rin ni Huang Xiaolong ang matinding yin at malamig na enerhiya na nagmumula sa lilang apoy. Hindi ko inaasahan na maglalaban muli ang Bladeless Gate at Purple Flame Sword Set. Pungol ng munting baka, nagsalubong ang mga kilay nito. Mabilis na nagtanong si Huang Xiaolong, itong Bladeless Gate at ang Purple Flame Sword Set, sikat ba sila? Sobrang sikat. Kinumpirma ng maliit na baka na tumango, ang dalawang sekta na ito ay kabilang sa mga super force ng Divine World. Ang kanilang mga alagad ay bihirang lumitaw sa labas ng mundo. Minsan ito ay tumatagal ng hanggang 1,000,000 taon, ngunit sa tuwing sila ay lilito, hindi ito isang magandang bagay, ang bawat isa sa kanila ay ang kaaway ng iba. Kamakailan lamang, kapag sinubukan kong pagmasdan ang kalangitan, mayroon akong masamang pakiramdam na, hindi masyadong malayo sa hinaharap, ang banal na mundo ay haharap sa isang kalamidad. Ang mukha ng maliit na baka ay sobrang malungkot na sinabi ito. Ang dakilang hukbo ng Devil World ba ay umaatake? Tanong ni Huang Xiaolong. Umiling ang maliit na baka, hindi, ang pag-atake ng malaking hukbo ng mga demonyo ay hindi makakaapekto sa Divine World hanggang sa antas na ito. Ang kalamidad sa pagkakataong ito ay marahil ang pinakamalaki mula nang ipanganak ang banal na mundo. Bago iyon, kailangan mong itaas ang iyong lakas hanggat kaya mo. Nanikip ang puso ni Huang Xiaolong sa mga salita ng maliit na baka. Ang pinakamalaking kalamidad mula nang ipanganak ang banal na mundo. Ngunit naniwala si Huang Xiaolong sa maliit na baka. Kung sinabi nito, malamang totoo. Gaano katagal ang mayroon ako? Tanong ni Huang Xiaolong. Hindi hihigit sa 3,000 taon. Sagot ng munting baka. 3,000 taon. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong. Sa oras na ito, ang matinding labanan sa himpapawid ay lumipat sa ibang direksyon. Hindi simple ang disipulong iyon na walang Bladeless Gate, ginagamit niya ang supreme technique ng Bladeless Gate, ang Heaven Cycle Blade Chi. Ang kanyang katayuan sa sekta ay dapat na mataas, marahil siya ay Young Lord. Kung makatagpo ka sa kanya sa hinaharap, mag-ingat sa kanyang Heaven Cycle Blade Chi. Nagkomento ang maliit na baka, sinusundan ng tingin nito ang likod ng disipulong Bladeless Gate habang siya ay nawala sa paningin.
Tumingin si Huang Xiaolong sa maliit na baka, natigilan. Alam niya na halos nahulaan nito ang kanyang talento, tungkol sa pagkakaroon niya ng Supreme Godhead halimbawa, at gayon din ang True Divine Dragon Physique, ngunit pinayuhan pa rin siya nito na mag-ingat sa Bladeless Gate na disipulong iyon. Mukhang mataas din ang talento ng binata. Tumango si Huang Xiaolong na nagpapahiwatig na narinig niya ang mga salita ng maliit na baka. Sa madaling araw ng sumunod na araw, nagpatuloy ang grupo ni Huang Xiaolong sa bundok kung saan natagpuan ng Young Lord Hundishan ng Soul Tribe ang dalawang bangkay ng Cloud Devouring Divine Beast. Mula sa himpapawid, ang bundok na ito ay kahawig ng isang nagpapahingang mabangis na hayop. Naglabas ito ng mabangis na aura, at ang paminsan-minsang pag-ungol ng hayop ay maririnig na umaalingaw-ngaw sa bundok. Ito ay isang kapaligiran ng patuloy na pagpatay at pagdanak ng dugo. Agad na itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang pagbabantay. Nakataas ang buntot ni Xiao Niyo habang kumikinang ang simbolo ng kidlat sa noo nito. Ang mga mata nito ay kumikinang na may katulad na liwanag na parang nakakakita sa kalawakan. Maya-maya, bumangon ang kagalakan sa mukha ng maliit na baka. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1142. Blending Tower. Master, sa harap. Tuwang-tuwang sumigaw si Xiao Niyo. Bago maintindihan ni Huang Xiaolong kung ano ang pinag-uusapan ng maliit na baka, mabilis itong tumakbo sa kabilang Cloud Devouring Divine Beast. Pagkatapos ay nagmamadali siyang sumunod sa kanila. Pinangunahan ng maliit na baka si Huang Xiaolong sa mga maalon na taluktok ng bundok, puminto sa harap ng isang siksik na primeval na kagubatan. Napuno ng matatayog na puno na may mapupulang dahon ng kanilang mga tanawin. Lahat sila ay nagninangas na mga puno ng abeto, bawat isa sa kanila ay kasing kapal ng 10 yakap ng matatandang lalaki. Ang kanilang mga dahon ay kumikinang na pula, nakahawig ng nagsasayaw na apoy. Hindi pa nakakapasok si Huang Xiaolong, ngunit naramdaman na niya ang mga alon ng nakakapasong init na humahampas sa kanya. Ang nagninangas na mga puno ng fir ay ang mga banal na puno ng elemento ng apoy ng Divine World. Kahit na hindi sila bihira, hindi rin sila karaniwan. Ang kanilang balat ng puno ay napakatigas, isa sa mga mahalagang kayamanan na ginamit sa paggawa ng banal na sandata, samantalang ang mga dahon ay ginamit ng mga master ng Ancient God Realm upang pinuin ang mga divine pellet ng elemento ng apoy. Mukhang payapa ang kahabaan ng nagninangas na mga puno ng fir, ngunit may naglagay ng napakalaking peel-blending furnace grand formation dito. Kung pumasok tayo ng walang ingat, magiging mas mababa pa tayo sa mincemeat. Sabi ng maliit na baka kay Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay nagulat sa loob. Kung hindi sinabi sa kanya ng maliit na baka, talagang hindi niya malalaman na itong kahabaan ng nagninangas na mga puno ng fir ay natatakpan ng napakalaking peel-blending furnace grand formation. Nabasa na niya dati ang tungkol sa formation na ito sa library ng Golden Dragon Gate. Kapag na-activate na ito, naakit nito ang langit na apoy, apoy sa lupa, at apoy ng puso. Tatlong uri ng apoy ang magpapalipat-lipat sa loob ng pormasayon, na susunugin ang lahat ng lumalabag na maging abo sa isang iglap. Kunin ang Fortune Gate Grand Elders bilang isang halimbawa, isang maliit na pagkakamali at hindi rin sila makakatakas sa kapalaran na masunog hanggang sa mamatay. Pagkaraan ng ilang sandali, inakay ng maliit na baka si Huang Xiaolong sa nagninangas na kagubatan. Pagkatapos ng kalahating araw na pasulong at paatros, kaliwat kanan, sa wakas ay dumaan silang dalawa sa peel-blending furnace grand formation, ligtas na nakarating sa gitnang rehiyon ng kagubatan. Sa harap ng Huang Xiaolong ay isang napakalaking palasyo na sumasaklaw sa isang lugar na ilang daang li. Ang mga gusali ng palasyo ay itinayo gamit ang iba't ibang uri ng mga puno ng elemento ng apoy. Divine Phoenix Wood, Young Dragon Wood, Skyang Wood, si Fireheart Tree, Golden Crow Mulberry Tree. Huang Xiaolong nabulalas ng sunod-sunod na pangalan. Hindi na kailangang sabihin, ang halaga ng pagtatayo ng naturang lugar ay lampas sa labis na labis. Ang bawat uri ng banal na kahoy ay matatagpuan lamang sa malalaking auction house, at karamihan sa mga punong ito, hindi man lang makilala ni Huang Xiaolong.
Si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay dumating sa plaza sa harap ng pinakaharap na gusali ng palasyo. Itinayo sa gitna ng parisukat na ito ang isang maliit na kakaibang hugis na tore. Ang maliit na tore na ito ay halos 2 karaniwang taas ng lalaki na may bahagyang baluktot na katawan. Napuno ito ng mga bitik at butas na parang may naglabas ng galit dito. Hill Blending Tower. Tumingin ang maliit na baka sa maliit na kakaibang hugis na tore at nagliwanag ang mga mata nito. Pagkatapos ay nag-taste ito at sinabing, hindi ko inaasahan na may Hill Blending Tower dito, pero sayang, Tumingin si Huang Xiaolong sa maliit na baka para sa paliwanag. Ipinaliwanag ni Xiao Niyo, ang Hill Blending Tower na ito ay isang kakaiba at kamangha-manghang banal na artifact. Hanggat maaari kang mangolekta ng sapat na mga sangkap at ilagay ang mga ito sa loob, ang tore ay gagawing mga banal na table task. Gawing divine pill ang mga sangkap. Nanlaki ang mga mata ni Huang Xiaolong sa pagtataka. Hindi ba't nangangahulugan ito na ang taong nagmamay-ari ng tore na ito ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkabigo sa pagpino ng tableta? Tama, tumango ang maliit na baka, sa kasamaang palad, sa paghusga sa kalagayan nito, kalahati itong nawasak ng isang makapangyarihang amo. Medyo mahirap ayusin ito. Ngunit kumikinang ang mga mata ni Huang Xiaolong habang nagtanong, maaari rin ba nitong mapadalisay ang mga espiritual na table task ng kaguluhan? Naghahanap siya ng mga halamang gamot para pinuhin ang reverse incarnation pill para kay Yao Qi, ngunit isa pa rin itong Chaos Spiritual Pill. Kahit na ang kanyang cultivation ay umunlad sa Ancient God Realm, wala siyang tiwala na matagumpay niyang magagawa ito. Ngunit kung ang Pill Blending Tower na ito ay makakapagayos ng mga kaguluhang espiritual na mga table task, kung gayon maaari siyang magkaroon ng paraan. Sumagot ang maliit na baka, likas na maaari. Pagkatapos ay tinitigan nito si Huang Xiaolong nang hindi kumukurap, plano mo bang gamitin itong Pill Blending Tower para pinuhin ang reverse incarnation pill na iyon? Kailangan kong ipaalala muli sa iyo, ang tore na ito ay karaniwang basura ngayon. Kalimutan ng tungkol sa pagdadalisay ng mga espiritual na table task ng kaguluhan, sa ngayon ay hindi ito maihahambing sa mga pildores na nililinaw ng karaniwang nagsasaka ng Heavenly God Realm. May paraan ba para maibalik ito? Tanong ni Huang Xiaolong. May paraan, dahan-dahang nagsalita ang maliit na baka bago umiling, ay para maayos itong Pill Blending Tower, kailangan natin ng Chaos Grade 5 Colored Heaven Refining Stone, ngunit ilang taon na silang nawawala. Bagamat hindi ito kasing hirap hanapin gaya ng Grand Mist Aura, hindi pa rin ito magiging madali. Ang isa pang bagay ay, ang engranding forma sayon sa loob ng tore na ito ay halos nawasak at mas mahirap ayusin, na nangangailangan ng higit sa 100 uri ng kaguluhang espiritual na likido. Namula ang mukha ni Huang Xiaolong, ang iyong ina, mukhang napakasimple ng iniisip ko. Chaos Grade 5 Colored Heaven Refining Stone. Higit sa 100 uri ng kaguluhang espiritual na likido. At muli, ang pagkakaroon ng pag-asa ay mas mabuti kaysa sa walang pag-asa. Kahit na narinig na ito, inilagay pa rin ni Huang Xiaolong ang Pill Blending Tower sa kanyang ossuary ring. Sa ibang pagkakataon, sa hinaharap, gagawa siya ng paraan upang makolekta ang 5 kulay na batong pagdadalisay ng langit at ang kaguluhang espiritual na likido. Kasunod nito, si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay lumapit sa pangunahing pasukan ng palasyo. Walang kamatayang Phoenix God Faith. Ang mga salitang ito ay isinulat sa itaas ng pasukan sa marilag na sinaunang teksto. May alam ka ba tungkol sa palasyong ito ng Immortal Phoenix God Faith? Tanong ni Huang Xiaolong sa maliit na baka. Ang maliit na baka na si Xiao Niyo ay malutong na sumagot, ayoko. Nagulat si Huang Xiaolong at tumingin sa maliit na baka. Akala mo talaga alam ko lahat ah. Humuso ang munting baka. Napangiti si Huang Xiaolong habang papasok silang dalawa sa palasyo na nakasakay sa mga puppet ng Cloud Devouring Divine Beast. Ang Pill Blending Tower ay talagang nahulog sa mga kamay nitong Immortal Phoenix God Faith. Tila ito ay hindi isang maliit na puwersa. Nang makapasok ay nakarating silang dalawa sa isang maluwang na bulwagan. Sa pangunahing dingding ay isang guhit na naglalarawan sa muling pagsilang ng isang phoenix na bumangon mula sa apoy.
Ang mga linya ng balahibo ng phoenix ay kumikinang na parang mga baga, mukhang napakabuhay at puno ng espiritu. Ang iba pang mga dingding ay napuno din ng mga guhit ng mga phoenix sa iba't ibang anyo. Sa isang sulyap, binilang ni Huang Xiaolong ang 108 guhit sa dingding. Ang mga guhit na ito ay bumubuo ng isang kumpletong pamamaraan ng paglilinang para sa isang fire phoenix. Ang maliit na baka ay tinutukoy pagkatapos ng pagmamasid. Tumango si Huang Xiaolong, nakita rin niya ang mga wall painting na ito ilang sandali ang nakalipas. Ang bawat isa sa 108 wall painting ay naglalaman ng isang attack move. Ang 108 galaw ay malalim, na naging dahilan upang tumaas ng husto ang lakas ng pakikipaglaban ng isang tao pagkatapos ng pagsasanay nito. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing inaalala ni Huang Xiaolong. Nagpatuloy siya sa paglalakad papasok. Dahil ang Immortal Phoenix God Fate na ito ay maaaring maglatag ng Peel Blending Furnace Grand Formation at makuha pa ang Peel Blending Tower, kung gayon. Dapat silang magkaroon ng maraming Divine Pellets sa kanilang treasury, di ba? Nagmamadali si Huang Xiaolong na itaas ang kanyang cultivation. Pagkatapos maglakad sa harap na bulwagan, siya at ang maliit na baka ay dumating sa isa pang maluwang na silid. Nanlaki ang mga mata ni Huang Xiaolong nang pumasok siya sa loob, namangha at nasa sabik habang nakatingin sa mga dingding. Ang mga dingding ng silid ay itinayo mula sa isang uri ng kristal na hindi nakilala ni Huang Xiaolong. Nakatanim sa ibabaw ng mga kristal na dingding na iyon ang mga banal na pellet na naglalabas ng malambot na gininto ang glow, bawat isa sa kanila ay kahawig ng isang nagniningning na araw na may bilog ng maluwalhating apoy. Chaos espiritual na table task. Ang mga nagniningning na pellet na ito ay talagang Chaos Spiritual Peel, mas mataas pa ang grade nila kaysa low-grade Chaos Spiritual Peel. Maging ang maliit na baka ay humagalpak sa tawa habang nakatingin sa maraming bilog na bulita sa dingding. Maya-maya pa, sumigaw ito, Nursemaid niya. Bagamat naramdaman nitong may isang sinaunang pagtatanim na naninirahan sa loob ng nagninangas na kagubatan ng puno ng fir, lalo na kung isa sa alang-alang ang nakababahala na konsentrasyon ng enerhiya ng elemento ng apoy, hindi nito inaasahan na mahahanap ang napakaraming elemento ng apoy na Chaos Spiritual na table task. Gayunpaman, sa oras na ito, ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay nagmula sa labas. May sumusubok na pumasok. Nakabawi si Huang Xiaolong mula sa kanyang pagkamangha. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1143. Lahat ay atin. Ang mga mata ng maliit na baka ay same time na pumikit dahil naramdaman nito na ang taong papasok sa Forma Sion ay medyo makapangyarihan, kahit isang 7th Order Ancient God Realm Master. Lumabas tayo at tingnan natin. Sabi ni Huang Xiaolong habang nililigpit niya ang 2 Cloud Devouring Divine Beasts. Siya at ang maliit na baka ay lumabas ng bulwagan pagdating sa nakaraang plaza. Pagtingin sa labas, nakita nila ang 3 matatandang lalaki ng Ancient God Realm na desperadong umatake habang sumusugod sila. Sa pagkakataong ito, na-activate ang Peel Blending Grand Formation. Ang mga alon ng nakakatakot na apoy ay gumulong sa umiikot na mga haligi ng apoy na humampas patungo sa 3 matandang lalaki. Ang ikinagulat ni Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay, nang ang umiikot na mga haligi ng apoy ng Peel Blending Grand Formation ay dumampi sa 3 matandang lalaki, ang kanilang mga gintong robe ay naglalabas ng mga alon ng gininto ang liwanag na talagang hamarang sa apoy. Lumiwanag ang mga mata ng maliit na baka, napabulalas, ang mga damit na iyon ay gawa sa Chaos Fire Metallic Stone, hindi nakakagulat na maaari nilang harangan ang pag-atake ng apoy ng Peel Blending Grand Formation. Ang Chaos Fire Metallic Stone ang pinakamakapangyarihang proteksyon laban sa iba pang pag-atake ng apoy sa mundo. Napagtanto ngayon ni Huang Xiaolong kung bakit ang 3 matandang ito ay naglakas loob na sumugod sa Peel Blending Grand Formation. Gayunpaman, umiling siya na may kasamang ngiti. Kahit na ang 3 matandang ito ay talagang makapangyarihan, hindi bababa sa 7th Order Ancient God Realm, gusto nilang basagin ang Peel Blending Grand Formation na umaasa lamang sa kanilang lakas at sa Chaos Fire Metallic Stone Robe. Ang 3 matandang ito ay labis na minamaliit ang Peel Blending Grand Formation.
Sa madaling salita, ang tatlong matandang ito ay walang alam tungkol sa pormasayon na ito, sa pag-aakalang isa lamang itong mas malakas na sinaunang pagbuo ng elemento ng apoy. Sa katunayan, ito ay tulad ng naisip ni Huang Xiaolong. Tumawa ng malakas ang isa sa mga matatanda nang makita niyang nakaharang ang Chaos Fire Metallic Stone Robe sa kanyang katawan sa pag-atake ng formation. Haha, sa pagkakataong ito, gamit ang Chaos Fire Metallic Stone Battle Robe na ito, tiyak na sisirain natin itong sinaunang Fire Element Formation. Tama, kailangan lang nating sirain itong sinaunang Fire Hollow Pillar Formation. Ang mga kayamanan sa loob ay dapat nakamangha-manghang, lahat ay atin. Magiging sulit ang sakripisyo ni 4th Bro at 5th Bro. Natawa naman ang isa. Si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay nagpalitan ng tingin na tumatawa sa loob. Ang tatlong matandang ito ay talagang napagkamalan na ang Pill Blending Grand Formation ay ang Fire Hollow Pillar Formation. Mula sa pag-uusap ng mga taong ito, tila sinubukan nilang pumasok sa kagubatan na ito at namatay ang dalawa nilang kasama. At muli, ang Fire Hollow Pillar Formation ay may maraming pagkakatulad sa Pill Blending Grand Formation, kaya hindi katakataka na ang grupong ito ng mga tao ay nagkamali sa isang pormasayon para sa isa pa. Sa oras na ito, mula sa lupa ng Primeval Forest, isang dragon na apoy ang biglang nag-drill out na kinulat ang tatlong matandang lalaki sa katawan nito. Ito ang apoy sa lupa ng Pill Blending Grand Formation. Ang pag-atake ng apoy sa lupa ay mas malakas kaysa apoy sa langit. Bagamat ang tatlong matandang lalaki ay may proteksyon ng kanilang mga damit, lahat sila ay umatras ng malungkot pagkaraan ng ilang sandali. Higit pa riyan, sa bawat pag-atake, parehong lumalakas ang apoy sa langit at apoy sa lupa, na pilit na napaatras ang tatlong matandang lalaki. Hindi ito ang sinaunang Fire Hollow Pillar Formation. Tigaw ng isa sa kanila sa gulat. Napagtanto din ng dalawa pa niyang kasama ang katotohanan ito sa puntong iyon. Tinagtagal, ang ganap na aktibo bilang ang huling bahagi, ang apoy sa puso ay lumitaw. Sa tatlong uri ng apoy, ang apoy sa puso ang pinakamalakas na pag-atake ng formation. Bukod dito, ito ay isang walang anyo na apoy na lumabas sa loob ng katawan ng isang tao. Kasunod nito, ang pinakamahina sa tatlo ay humagulgol ng malungkot habang ang malalim na pulang apoy ay sumabog mula sa kanyang dibdib kung saan naroroon ang kanyang puso, kahit na ang Chaos Fire Metallic Stone Robe ay hindi maprotektahan siya mula sa apoy ng puso. Ang malalim na pulang apoy ng apoy sa puso ay mabilis na kumalat sa katawan ng matandang iyon sa loob ng ilang segundo, na naging sanhi ng malalim na pulang apoy sa itaas na bahagi ng kanyang katawan halos agad-agad. Pangatlo bro. Tigaw ng dalawa pa, sumikip ang mukha nila sa tensyon. Nahihirapan silang dalawa na pigilan ang umaapoy na apoy sa kanilang puso. Sa oras na ito, isang plano ang pumasok sa isip ni Huang Xiaolong habang nagsasalita siya, maliligtas ko kayong lahat. Ang lakas ng tatlong matandang ito ay medyo mataas. Kung mapipigilan niya ang mga ito, tiyak na magiging mabubuting subordinate ang mga ito. Ang tatlong matandang lalaki ay nasa loob ng Pill Blending Grand Formation at hindi makita si Huang Xiaolong, naririnig lamang nila ang kanyang boses. Nang marinig na may iligtas sila ni Huang Xiaolong, bumalatay sa kanilang mga mukha ang pag-asa at kagalakan. Kuya, basta iligtas mo kami, kahit anong gusto mo, ibibigay namin sa iyo. Lahat ng divine artifact sa aming spatial rings at itong Chaos Fire Metallic Stone Robe na suot namin, ibibigay namin sa iyo ang lahat. Malakas na saad ng panganay na kapatid na si Chen Yaifei. Eksakto, eksakto, lahat ng mga kayamanan na mayroon kami sa amin ay maibibigay sa iyo. Nag-aalalang sigaw ng pangalawang kapatid na si Chen Yiguang. Tumikim si Huang Xiaolong sa loob, naisip ba ng matatandang ito na siya ay isang 3 taong gulang na bata. Ilang magagandang pangakong walang laman at matutokso na siya. Ibibigay mo sa akin ang lahat ng mayroon ka. Sa totoo lang, kapag nailigtas niya sila sa pormasayon, tatalikod sila at kakagitin siya. Hindi sa banggitin ang bilang ng mga kaguluhan espiritual na tabletop sa bulwagan. Kung makita sila ng 3 taong ito, tiyak na makikita ang kanilang katakawan. Laban sa 3 master ng 7th Order Ancient God Realm, ang mamamatay ay tiyak na siya.
Kung gusto mong iligtas ko kayong tatlo, then make a blood oath now, submit to me. Tinabi ni Huang Xiaolong. Sa loob ng Grand Formation, ang tatlong matandang lalaki ay malalim na kumunat ang noo. Ngayon lang, nangangako ng napakadali, ang kanilang intensyon talaga ay hayaan ang kabilang partido na tulungan muna sila mula sa mapahamak na pormasayo na iyon. Kung tungkol sa pagbibigay sa taong iyon ng lahat ng kayamanan na kanilang nakasalalay sa sitwasyon. Kung ang kabilang panig ay mas malakas kaysa sa kanilang tatlo, wala silang ibang pagpipilian kundi kunin ang lahat ng mayroon sila, gayunpaman, kung ang taong iyon ay mas mahina kaysa sa kanila. Hindi sumagi sa kanilang isipan na makita ng kabilang partido ang kanilang mga intensyon at panunumpa ng dugo muna. Nag-alinlangan silang tatlo. Sa panahong nag-aalangan sila, ang pangatlong kapatid na lalaki, ang apoy sa puso ni Chen Yiking ay umabot sa kanyang mga paa, na naging dahilan upang mapaungol siya sa sobrang sakit. Sumasang-ayon ako. Sumigaw si third brother Chen Yiking sa pagitan ng matinis na hiyawan at nanumpa ng dugo. Sa oras na ito, lumitaw ang malalim na pulang apoy sa dibdib ni Chen Yifei at Chen Yiguang. Nangangahulugan ito na ang apoy ng kanilang puso ay hindi na mapipigilan at nagsimulang kumalat sa kanilang katawan. Parehong mabilis na nanumpa ng dugo ang dalawa. Nang makuha ang resulta na gusto niya, tumingin si Huang Xiaolong sa maliit na baka para tulungan ang tatlong matandang lalaki na makalabas mula sa Grand Formation. Gayunpaman, mabilis na kumalat ang apoy sa puso. Nang iligtas sila ng maliit na baka, halos kalahating buhay na lang ni Chen Yiking ang natitira samantalang sina Chen Yiguang at Chen Yifei ay lubhang nasugatan. Isang malakas na sunog na amoy at usok ang lumalabas mula sa katawan ng tatlong tao. Higit sa lahat, ang mga ekspresyon ng tatlong matandang lalaki ay sobrang pangit nang makita nila si Huang Xiaolong matapos iligtas ng maliit na baka. Sa kanilang paningin, agad nilang nakita ang kanyang peak mid-7th order Heavenly God Realm cultivation sa isang sulyap. Sila, tatlong 7th order Ancient God Realm Masters, ay kailangang makinig sa mga tagubilin lamang ng 7th order Heavenly God Realm Junior. Sa sumunod na segundo, biglang naamoy nilang tatlo ang halimuyak na puno ng espiritual na enerhiya na nagmumula sa gusali ng palasyo sa likuran niya. Ang tatlong matandang lalaki ay nasa sabik at wala sa isip na sumaludaw kay Huang Xiaolong. Sa halip, nagmamadali silang lumagpas kay Huang Xiaolong, nagmamadaling pumasok sa palasyo. Nang makita ito, isang malamig na liwanag ang dumaan sa mga mata ng maliit na baka. Itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay para pakalmayan ang maliit na baka. Naglakad sina Huang Xiaolong at Xiao Niu patungo sa Phoenix God Palace na may kalmadong ekspresyon. Pagdating sa ikalawang bulwagan, ang tatlong Chen brothers ay nakatitig sa kaguluhang espiritual na mga pildores na nakalagay sa kristal na mga dingding na may hindi nakukuhang kasakiman at pananabik. Tumawa ng malakas si Chen Yifei, galit na galit sa tuwa, napakaraming chaos spiritual pill, napakaraming chaos spiritual pill. Sa ating tatlong magkakapatid ang lahat. Si Chen Yawang at Chen Yiking ay tumatawa sa sobrang saya. Sa iyo ang lahat. Nanumpa ka lang ng dugo, hindi ka ba natatakot sa rebound? Pumasok si Huang Xiaolong, kalmado ang mukha habang nagtatanong. Pumalaklak si Chen Yifei na may masamang kinang sa kanyang mga mata na nakatingin kay Huang Xiaolong, kahit na magdusa tayo ng rebound dahil sa paglabag sa ating blood oath, ang pinakamasamang maaaring mangyari ay ang paghina ng ating lakas, ngunit sa napakaraming kaguluhang espiritual na table task dito, ito ay higit pa sa sapat na para makabawi tayo. Anak, naisip mo ba talaga na tayong tatlong mahusay na 7th Order Ancient God Realm Masters ay magpapasakop sa isang 7th Order Heavenly God Realm Junior? Isa kang tanga. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1144. Siyam na kulay na Divine Phoenix. Nang marinig ang mga salita ni Chen Yifei, umiling si Huang Xiaolong, mukhang hindi nababagabag habang nagsasalita, sa totoo lang, talagang binaygo ninyo akong tatlo. Kung taos puso kang sumuko, pinagaling ko sana ang iyong mga sugat, ngunit ngayon. Ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Huang Xiaolong ay nanlalamig.
Lalong tumawa si Chen Yifei at ang kanyang dalawang kapatid na lalaki, puno ng paghamak. Mommy niya, tama ba ang narinig ko? Ano ang sinabi ng brat na ito, na labis siyang nadismaya sa atin? Tumawa ng malakas si Chen Yifei na malapit na siyang maiyak. Pagkatapos ay tumingin siya kay Huang Xiaolong na may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha, "Brat, gusto mo kaming patayin? Umaasa sa iyong napakaliit na rurok sa kalagitnaan ng ikapitong utos ng lakas ng Heavenly God Realm." Napatawa si Chen Yiguang, sinabing, isang Pig Plate 7th Order Heavenly God Realm ay nagsasabi na papatayin niya ang tatlong master ng 7th Order Ancient God Realm. Isang grupo ng mga tao ang mamamatay sa kakatawa kapag sinabi ko ang biro na ito. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit may mga taong namamatay ng walang tula o dahilan, namatay sila habang tumatawa. Umalangaw-ngaw ang tawanan ng tatlong tao sa hall. "Kuya, pangalawang kapatid, may kasamang baka ang brat na ito." Paalala ni Chen Yiking sa kanyang mga kapatid. Nabuhay muli ang tawa ni na Chen Yifei at Chen Yiguang na ngayon ay naglalaman ng bakas ng mali siya. Tama, 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 may baka pa ang brat na ito. Humisi si Chen Yifei, gusto tayong patayin ng brat at ng baka na ito. Humisi si Chen Yiguang at naglakad patungo kay Huang Xiaolong, "Brat, iniisip mo na napakabigat ng mga sugat namin, kaya't ikaw, sa iyong maliit na lakas, ay naglakas loob na samantalahin sa atin." "Oo, talagang mabigat ang aming mga sugat dahil halos wala na kaming 1,000 ng aming pinakamataas na lakas, ngunit sapat na iyon para pumatay ng isang 7th Order Heavenly God Realm na katulad mo. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Dahil nakikita mo kung paano mo kami iniligtas noon, bibigyan ka namin ng karapatang pumili kung paano ka mamamatay." Gayunpaman, nailipat na ni Chen Yiguang ang kanyang God Force habang sinasabi niya ito, isang liwanag na lumabas mula sa kanyang hintuturo. "Patayin mo yang brat na yan, iwan mo muna yang baka. Kailangan pa natin ito para mailabas tayo." Paalala ni Chen Yifei. "Alam ko, kuya." Isang sword light ang bumaril mula sa kamay ni Chen Yiguang, patayo na tumama kay Huang Xiaolong. Nang malapit ng hatiin ng sword slash si Huang Xiaolong sa kalahati, bigla na lang, isang higanting paa ang bumagsak sa paparating na pag-atake, na nawala ang liwanag ng espada sa isang iglap. Habang natulala sina Chen Yifei at Chen Yiguang, dalawang cloud devouring divine beast ang lumitaw sa harap nila. Tinaunang ulap na lumalamon sa mga banal na hayop. Higit sa lahat, mayroong dalawang 5th Order Ancient God Realm Cloud devouring divine beasts. Nanatiling kalmado at walang pakialam si Huang Xiaolong habang nakatingin sa tatlong magkakapatid, "Wala akong lakas para patayin kayong lahat, pero itong dalawang cloud devouring divine beast na ito, tama ba ako?" Ang mukha ng tatlong Chen brothers ay naging malungkot sa isang iglap. Kung ang tatlo sa kanila ay hindi nasugatan, natural na hindi sila matatakot sa dalawang cloud devouring divine beast na ito, ngunit sa katotohanan, ang kanilang mga pinsala ay medyo mabigat, at napakadali para sa dalawang halimaw na ito na patayin sila. Kung ito ay iba pang ordinaryong Ancient God Realm demonic beast, magkakaroon pa rin sila ng pag-asa na makatakas, ngunit laban sa dalawang sinaunang divine beast, walang pagkakataon na mabuhay sa pagkakataong ito. Ang mga mata ni Chen Yifei ay kumikislap, mabilis na sinabi, "Maaari naming ibigay sa iyo ang lahat ng aming mga gamit, kabilang ang mga damit na Chaos Fire Metallic Stone at nanunumpa din ng katapatan sa iyo. Maghihintay sila hanggang sa sila ay gumaling bago bawiin ng doble ang dami." Humisi si Huang Xiaolong, "Sa tingin mo may pangalawang pagkakataon ka?" Ang dalawang cloud devouring divine beasts ay tumalikod, umuungal sa bangis. Sa susunod na segundo, ang kanilang malalaking paa ay bumagsak sa tatlong Chen brothers mula sa itaas. Si Chen Yifei at ang kanyang dalawang kapatid ay umatras sa takot. Gayunpaman, ang mga pinsala mula sa Peel Blending Grand Formation ay nagdulot ng makabuluhang pagbaba ng kanilang bilis. Ang tatlong magkakapatid ay bumaril pabalik na parang bulalakaw habang ang dugo ay bumulwak mula sa kanilang mga bibig. Bago sila makapag-react, ang dalawang malalaking paa ng cloud devouring divine beasts ay muling bumagsak sa kanila na parang maliliit na bundok.
Malakas na yumanig ang palasyo dahil sa impact at ang katawan ng tatlong magkakapatid ay nasira ng hugis sa sahig ng palasyo. Gayunpaman, si Huang Xiaolong ay nataranta. Kahit na matapos ang pag-atake ng cloud-devouring divine beasts, walang kahit isang bitek o puwang sa sahig ng palasyo na nagpaisip sa kanya kung anong uri ng material ang ginawa ng sahig. Mahigit 100 minuto ang lumipas. Nakahandusay pa rin sa sahig ang tatlong magkakapatid, hindi kumikibo at hindi humihinga. Sa ilalim ng masigasig na pakikitungo ng dalawang cloud-devouring diviner beasts, nawala ang lahat ng anyo ng tao. Lumapit si Huang Xiaolong sa tatlong hindi nakikilalang meat patties, kinuha ang tatlong Chaos Fire Metallic Stone Robe at Spatial Rings, samantalang ang maliit na baka ay kinuha ang tatlong Godhead, na masayang nilalamon ng isa sa kanila. Ang pinakamataas na banal na apoy ni Huang Xiaolong ay sumiklab, nasusunog ang mga labi ng tatlong tao. Kahit na ang tatlong matandang ito ay mga Panginoon ng Seventh Order Ancient God Realm, hindi naawa si Huang Xiaolong. Sa sandaling umakyat na siya sa 8th Order Heavenly God Realm ay magagawa niyang pinuhin ang Black Baboon na iyon. Ang kaguluhang espiritual na hayop na iyon ay tiyak na mas makapangyarihan kaysa sa tatlong magkakapatid na ito. Matapos burahin ang mga labi ng tatlong magkakapatid, tinanggal ni Huang Xiaolong ang mga paghihigpit sa mga spatial ring at tiningnan ang mga nilalaman ng mga ito. Talagang napakaraming magagandang bagay sa loob. Mga halamang gamot na may edad na higit sa 3 at 4 na milyong taon, mga Diyos ng Ancient God Realm, mga divine pellet na pinino ng mga master ng Ancient God Realm, higit sa 20 bilyong shenbi, at higit sa 100 dilaw na manual sa paglilinang na nababalutan ng mga halo. Pinaliktad ni Huang Xiaolong ang ilang random na manual, kung ihahambing sa mga nilalaman, karamihan sa mga ito ay mga manual sa paglilinang ng mga sinaunang sekta, malamang na natagpuan ng Chen Brothers sa extraterritorial Devil Battlefield. Ngayon, lahat ng ito ay kay Huang Xiaolong. Inilabas ni Huang Xiaolong ang lahat ng mga Diyos ng sinaunang realm ng Diyos at ibinigay ang mga ito sa maliit na baka. Ngayong mayroon na siyang Chaos Spiritual Pill ng Phoenix God Palace, ang mga Diyos ng sinaunang realm ng Diyos na ito ay mas kapaki-pakinabang sa maliit na baka. Si Huang Xiaolong ay hindi nasasabik na simulan ang pag-inom ng mga Chaos Spiritual na tabletang ito. Napunta ang kanyang atensyon sa itaas na kaliwang haligi ng Phoenix Godstone. Ang haliging bato na ito ay malamang na isang transmission point sa ibang espasyo. Ang maliit na baka ay tumingin din sa haligi ng bato, sinabing, ang phoenix na inukit sa batong haligi ay nagtatago sa Chaos Vermilion Scarlet Heaven Formation, kailangan nito ng dugo mula sa isang kaguluhang espiritual na hayop upang mabuhay. Ang kaguluhang dugo ng espiritual na hayop. Tumango si Huang Xiaolong at kumuha ng dugo sa bangkay ng Black Baboon. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, kumalat ang dugo sa haliging bato ng Phoenix God at naglaho bago bumuga ng ulap ng lilang kidlat ang maliit na baka. Ang mga apoy ng Phoenix ay tumaas, na nagdulot ng espiritual na enerhiya ng elemento ng apoy na wolisin tulad ng mga alon. Sa nakasisilaw na pulang apoy, si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay tahimik na dinala sa ibang espasyo. Ang lugar ay isa ring napakalaking bulwagan na maraming beses na mas malaki kaysa sa nasa labas, at sa itaas mismo nito ay isang phoenix. Isang phoenix sa malalim na pagkakatulog. Ang katawan nito ay 1,000 zang ang haba na may mga apoy na sumasayaw sa paligid nito. Kumikinang ang balahibo nito na may siyam na iridescent na kulay. Mayroon ding 4 na higanteng haligi sa napakalaking bulwagan na may nakasulat na mga simbolo na naglabas ng mahinang apoy na espiritual na enerhiya sa phoenix sa itaas. Chaos Spiritual Beast, ang 9-colored Divine Phoenix. Ang phoenix na ito ay may background at napakalakas. Sabi ng maliit na baka. Ngunit ito ay nasugatan at nakatulog ng mahimbing. Ang tuloy-tuloy na supply ng elementong apoy na espiritual na enerhiya ng 4 na haliging ito ay tumulong sa pagpapagaling nito, ngunit kailangan pa rin ng 3 hanggang 400 taon upang magising. Nagulat si Huang Xiaolong, hindi niya inaasahan ang isang natutulog na 9-colored Divine Phoenix na nasa hiwalay na espasyong ito. Dahil sinabi ng maliit na baka na ito ay napakalakas, pagkatapos ay naniwala si Huang Xiaolong na ito ay dapat.
Na-curious siya kung sino ang nasaktan nito hanggang sa ganito, sa kanya naalala ang pill blending tower na halos nawasak ng isang tao. Pwede ba ang parehong tao? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1145. Phoenix Fire Crystal. Ang nine-colored Divine Phoenix na ito ay isang kayamanan mula ulo hanggang paa, lalo na ang dugo nito. Kung magagamit mo ito para sa paglilinang, tiyak na tataas ang iyong lakas. Nagbago ang tono ng maliit na baka sa puntong ito, umiling-iling, gayunpaman, ang likas nitong banal na apoy ay masyadong malakas. Kalimutan ng tungkol sa pagkuha ng dugo mula sa katawan nito, kahit na ang isang 10th Order Ancient God Realm Master ay agad na magiging abo kapag nahawakan ang banal na apoy na bumabalot sa 9-color Divine Phoenix na ito. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumikislap sa hindi pagpayag, wala na bang paraan para dito? Hindi. Walang alinlangan na sumagot ang munting baka. Hindi napigilan ni Huang Xiaolong ang pagkadismaya, inilipat ang kanyang atensyon sa ibang sulok ng bulwagan. Yan ay. Nagningning ang mga mata ni Huang Xiaolong habang ang kanyang tingin ay nahulog sa isang transparent na pulang kristal na nakadikit sa dingding sa malayo. Kasing laki ito ng dalawang kamao na pinagsama at hugis rhombus. Ang pulang rhomboid na kristal na ito ay nagbuga ng mahinang kinang at may mga pulang linya ng elemento ng apoy na espiritual na enerhiya na umiikot sa loob. Ito ay isang Phoenix Fire Crystal. Nakilala ang kristal, napasigaw si Xiao Niu sa pananabik, ang mga mata nito ay nagniningning sa tuwa. Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ni Huang Xiaolong. Ang Phoenix Fire Crystal na iyon ay malamang nakabilang sa 9-colored Divine Phoenix na ito. Paliwanag ng munting baka, mahilig magtanim ang mga Phoenix habang nakadapo sa mga puno ng watong. Sa paglipas ng panahon, ang init ng kanilang banal na apoy ay nag-crystal sa katas ng puno na nagpapalapot ng mga kristal ng enerhiya tulad nitong Phoenix Fire Crystal. Ang pagkonsumo ng Phoenix Fire Crystal ay nagpapainit sa katawan, pagkadyos, at kaluluwa ng isang tao na nagpapalaki ng kanilang lakas. Isang nilalagnat na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Huang Xiaolong habang ang kanyang palad ay nakabukas sa hangin, hinihila ang kristal sa kanyang kamay. Nakaramdam ito ng init saglit, ngunit hindi nagtagal ay dumaloy ang mainit na enerhiya sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang palad. Ngunit kailangan kong sabihin na ang iyong kasalukuyang pagtatanim ay napakababa pa rin. Kung susubukan mong kainin ang Phoenix Fire Crystal na ito ngayon, magiging abo ka sa wala pang isang segundo. Maingat na tumango si Huang Xiaolong. Ang Phoenix Fire Crystal na ito ay naiwan ng 9-colored Divine Phoenix at naglalaman ng nakakatakot na apoy na espiritual na enerhiya. Kung ubusin niya ito, kahit ang kanyang tatlong Supreme Godheads at True Divine Dragon Physique ay mahihirapang pinuhin ang enerhiya sa loob. Sa oras na iyon, sigurado si Huang Xiaolong na kakailanganin niya ang tulong ng maliit na baka. Pagkatapos ay itinago niya ang Phoenix Fire Crystal sa kanyang Azure Ring at hinanap ang bulwagan. Pagkaraan ng ilang sandali, si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay lumabas sa 9-colored Divine Phoenix Space, pagdating sa hall sa labas. Bumalik sa panlabas na bulwagan, muling tiningnan ni Huang Xiaolong ang kaguluhang espiritual na mga pildores na nakalagay sa apat na kristal na dingding. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang kanyang excitement habang iniisip kung gaano kalakas ang kanyang lakas pagkatapos mapino ang lahat ng mga tabletang ito. Mayroong 40 Keyo spiritual pill sa loob ng bulwagan na ito. Pinapayapa ang kanyang nasa sabik na puso, naglakad si Huang Xiaolong patungo sa gitna ng bulwagan. Isang puwersa mula sa kanyang palad ang nagtanggal ng isa sa mga Keyo spiritual pill mula sa isang pader. Sa ibabaw ng kaguluhang espiritual na tabletang ito ay kumikislap ang anino ng isang apoy na kilin. Ang Phoenix at Kilin Aura ay naghalo sa loob ng tableta. Isang singhot lang ang naging dahilan ng pag-init ng espiritual na enerhiya ng elemento ng apoy sa kanyang katawan, pakiramdam na parang natemper ang bawat pulgada ng kanyang laman. Ito ay mainit at komportable. Mabilis na umupo si Huang Xiaolong na naka-cross-legged at lumunok ng Keyo spiritual pill sa kanyang bibig.
Sa sino mang iba pang cultivator ng Heavenly God Realm, kabilang ang pinakamataas na master sa late 10th Order, ang direktang paglunok ng Chaos Spiritual Peel ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Ngunit sa True Divine Dragon Physique ni Huang Xiaolong at tatlong Supreme Godheads, wala siyang ganoong pag-aalala. Sa sandaling pumasok ang Chaos Spiritual Peel sa kanyang katawan, agad itong napalitan ng sumisikat na mainit na enerhiya na mas tumitindi at malakas sa bawat segundo. Sa simula, ang daloy ng enerhiya ay kahawig ng isang maliit na banayad na batis na lumago sa umalingaw-ngaw na mga alon ng karagatan. Agad na ipinalibot ni Huang Xiaolong ang kanyang God Force para makuha ang enerhiya sa loob ng Chaos Spiritual Peel na iyon. Habang siya ay sumisipsip, mas maraming elemento ng apoy na espiritual na enerhiya ang natipon sa paligid niya, na bumubuo ng dalawang malabong hugis ng phoenix at kilin sa paglipas ng panahon. Sa itaas ng ulo ni Huang Xiaolong ay isang umaaligid na asul na primordial na banal na dragon. Damaloy ang oras. Sa isang kisap mata, 6 na taon na ang lumipas. Sa 6 na taon na ito, sunod-sunod na kinain ni Huang Xiaolong ang mga chaos spiritual na tabletang iyon, lahat ng mga ito ay may kinalaman sa apoy. Sa bawat pildores na nainom niya, ang kanyang True Divine Dragon Physique, tatlong Supreme Godheads, at kaluluwa ay patuloy na pinapagalitan ng elemento ng apoy na espiritual na enerhiyang nasa loob. Matapos magalit ng mahigit 12 ng iba't ibang Chaos Spiritual Peel, ang True Divine Dragon Physique ni Huang Xiaolong, tatlong Supreme Godheads, at kaluluwa ay naging ilang beses na mas malakas kaysa dati. Ang napakapangit na True Divine Dragon Physique ni Huang Xiaolong ay naging mas napakapangit. Sa isang suntok lang, mababasag niya ang isang divine artifact na ginawa ng isang peak late 10th Order Heavenly God Realm Master. Sa pananatili sa bulwagan na ito sa nakalipas na 6 na taon, natuklasan ni Huang Xiaolong ang isa pang espasyo na nagpapanatili ng mga aklat na may kaugnayan sa alchemy. Sa kanyang libreng oras, papasok si Huang Xiaolong sa espasyong iyon at magbabasa. Dahil dito, ang kanyang kaalaman sa alchemy ay lumawak ng husto, at gayon din ang kanyang mga kasanayan sa pagpino ng alchemy sa loob ng 6 na taon na ito. Samantalang si Xiao Niu ay nagpatuloy sa pag-crunch ng mga godheads gaya ng dati, natutulog sa tuwing tapos itong kumain ng isang ancient God Realm Godhead, para lang ulitin ang mga pagkilos na ito pagkatapos nitong magising. Sa araw na ito, sinasanay ni Huang Xiaolong ang kanyang mga galaw gamit ang Devilish Heavenly Snake Sword. Ang sword chi ay tumaas ng mataas sa hangin, na naghati sa mga puting ulap sa itaas. Dati, kailangan ng espada ang Giant Tribe Patriarch at 5 iba pang Eminent Grand Elders upang hawakan ito upang mailabas ang buong kapangyarihan nito, ngunit ngayon, nagawa ni Huang Xiaolong na manipulahin ang lahat ng 6 na espada ng mag-isa. Bukod dito, ang kapangyarihan na maaari niyang ibigay habang hawak ang Devilish Heavenly Snake Sword ay maihahambing sa kay Zhu Wufei. Pagkalipas ng ilang segundo, nawala ang liwanag ng espada at lumitaw ang figure ni Huang Xiaolong sa plaza. Oras na para umalis. Sa isip niya, napino na niya ang lahat ng Chaos Spiritual Peel sa hall nitong 6 na taon, walang pakinabang ang manatili dito sa Phoenix God Palace. Mahigit 3 taon pa ang natitira, gustong gamitin ni Huang Xiaolong ang oras na ito para subukang hanapin ang Grand Mist Aura sa kabila ng malabong mahanap ito. Lubhang ayaw niyang sumuko sa paghahanap. Naramdaman ang napakalaking enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, ibinalik ni Huang Xiaolong ang kanyang ulo, nagpakawala ng isang matunog na dagendong. Lumipas ang 6 na taon, at ang kanyang cultivation ay tumaas hanggang sa huling bahagi ng 9th Order Heavenly God Realm. 6 na taon mula sa peak mid 7th Order Heavenly God Realm hanggang sa late 9th Order Heavenly God Realm. Noong nakaraan, hindi kailanman nang ahas si Huang Xiaolong na isipin na posible ito. Ngunit bago umalis, dapat niyang gawing puppet ang bangkay ng Black Baboon. Hindi pa niya sinubukang pinuhin ang Black Baboon, ngunit ngayong huli na siya sa 9th Order Heavenly God Realm at may tulong ng dalawang 5th Order Ancient God Realm Cloud Devouring Divine Beasts, wala ng panganib sa pagpino. Ito. Kaagad, inilabas ni Huang Xiaolong ang bangkay ng Black Baboon. Sa pagtingin sa halimaw na kasing laki ng isang maliit na bundok, tinitigil niya itong pinupino gamit ang Grand Mist Puppetry Technique.
Ang pagpipino sa pagkakataong ito ay talagang mas madali kaysa sa inaasahan ni Huang Xiaolong. Sa loob ng maikling dosenang araw, nagtagumpay siya. Ang higit na ikinatuwa niya ay ang katotohanan na ang lakas ng itim na babon ay mas mataas kaysa sa kanyang Neitentia, isang huling ikapitong orden ng sinaunang Diyos na kaharian. Habang nililinis ni Huang Xiaolong ang espiritual na hayop ng kaguluhan ng Black Babon, sa isang lambak na hindi kalayuan sa kung saan siya nasa Bloodyang Mainland, ang Young Lord Hondisan ng Soul Tribe at ang apat na dakilang Grand Elder ay umaatake sa isang sinaunang Divine Formation upang magtagumpay. Sila ay orihinal na nagtungo sa Lightning Lagoon Mainland upang makuha ang dalawang Ozuri Kings, ngunit habang sila ay dumadaan sa Bloodyang Mainland ay inatake sila ng isang grupo ng mga ghoul at masasamang espiritu at nauwi sa pagkakakulong sa loob ng sinaunang pormasayon na ito. Ilang taon na silang nakulong. Habang pinag-iisipan ni Hondisan ang bagay na iyon, mas lalo siyang nagalit at mas mahirap niyang inatake ang pormasayon. Ilang sandali pa, nabasag ang sinaunang pormasayon, at sa wakas ay nabawi ng 5 ang kanilang kalayaan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1146. Chaos Lightning Lagoon. Matapos makalaya mula sa sinaunang pormasayon na kumukulong sa kanila sa mahabang panahon, galit na galit si Hondisan nang makita ang dagat ng masasamang espiritu at mga multo na sumusugod sa kanila. Ang kanyang lakas ng Diyos ay umabot sa tuktok na naging sanhi ng kumukulong itim na ulap sa itaas niya. Soul Cave Light Wave. Ang mga mata ni Hondisan ay kumikinang na parang dalawang sumasabog na araw, nagpapalabas ng mga sinag ng liwanag. Dumagundong. Ang masasamang espiritu at mga multo na pinakamalapit sa kanya ay napaatras, sumabog sa walang hugis na ulap ng enerhiya bago nilamon ng malaking black hole sa dulo ng mga ilaw. Patayin. Ang figure ni Hondisan ay kumikislap papasok at palabas tulad ng isang naglalaho na bagyo, na sumisid sa kaig ng mga multo at masasamang espiritu habang sinimulan niya ang isang galit na pagpatay. Kung hindi dahil sa mga nakakainis na masasamang espiritu at multo na ito, hindi sila nakulong sa loob ng sinaunang pormasayon na ito sa loob ng ilang taon. Pagkalipas ng ilang taon, sino ang nakakaalam kung nasa Lightning Lagoon Mainland pa rin ang dalawang Ozuri Kings? Sa tuwing samasagi sa isip ni Hondisan na hindi niya magagawa ang gawaing ibinigay sa kanya ng kanyang ama, tumindi ang kanyang galit na nagiiwan lamang ng pagpatay sa kanyang isipan. Hindi mabilang na masasamang espiritu at multo ang sumabog bilang resulta. Nakakunot ang noo ni Grand Elder Honshing na pinapanood ang gawin ni Hondisan. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong, nagpayo, Young Lord, kailangan nating magmadali sa Lightning Lagoon Mainland ngayon din. Noon lang huminto si Hondisan, lumingon habang sinasabi niya, alam ko. Kaagad, ang grupo ng 5 ay nagmadaling pumunta sa Lightning Lagoon Mainland na hindi kalayuan sa Bloodyang Mainland. Sa oras na ito, si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay umalis sa Immortal Phoenix God Faith Palace. Paglabas mula sa nag-aalab na Fur Primeval Forest, hinanap ng dalawa sa paligid ang mga bagay na maaaring hindi nila nakuha. Guro, paano kung subukan natin ang ating kapalaran sa Lightning Lagoon Mainland? Iminungkahi ni Xiao Niyo. Lightning Lagoon Mainland. Lumingon si Huang Xiaolong sa maliit na baka. Ang maliit na baka ay nagpaliwanag, ang Lightning Lagoon Mainland ay isang maikling distansya mula sa Bloodyang Mainland na ito, maaari nating maabot ito sa loob ng 10 araw. Sa mainland na iyon ay isang kaguluhan na kidlat na laguna na umiral na bago pa man nabuo ang banal na mundo. Kung mahahanap natin ito at malilinang sa loob ng ilang panahon, ito ay magiging isang mahusay na ani. Nanlaki ang mga mata ni Huang Xiaolong, talagang mayroong kaguluhang kidlat na laguna sa mainland na iyon. May mga kayamanan sa bawat pagliko sa extraterritorial devil battlefield na ito. Kahit na mayroong maraming mga magic beast, ghouls, at masasamang espiritu sa lahat ng dako, kung makakahanap sila ng cultivation na tirahan na naiwan ng isang sinaunang master o isang kayamanan tulad ng Chaos Lightning Lagoon, iyon ay Lady Luck na nakangiti sa kanila. Ngunit hindi madaling hanapin ang kaguluhang kidlat na laguna na ito, ilang beses na akong nakabalik doon ng walang dala.
Ang maliit na baka ay umiling na nananaghoy. Ito ay isang misteryosong lugar na maaaring mag-transform sa anumang uri ng nilalang, hindi matukoy kahit na ito ay gumagalaw. Kahit isang world overlord ay hindi makaramdam nito. Higit pa rito, ito ay palaging gumagalaw, ito ay eksaktong lokasyon na hindi mahuhulaan. Isang malungkot na ekspresyon ng bumalot sa mukha ni Huang Xiaolong. Tila ang ganitong uri ng kayamanan ay hindi kailanman madaling mahanap. Ang kaguluhan kidlat lagoon at ang Grand Mist Aura ay magkapareho sa aspetong ito. Gayunpaman, kumpara sa Grand Mist Aura, ang Chaos Lightning Lagoon ay bahagyang mas maganda. Hindi bababa sa ito ay determinado na nasa Lightning Lagoon mainland, samantalang walang anumang mga pahiwatig kung saan maaaring naruroon ang Grand Mist Aura. Bagamat alam niyang mahirap hanapin ang kaguluhang kidlat na lagoon, pinili pa rin ni Huang Xiaolong na maglakbay sa Lightning Lagoon mainland kasama ang maliit na baka upang subukan ang kanyang kapalaran. Gaya ng sinabi ni Xiao Niu dati, siya ang may pinakamaraming swerteng nakakatakot sa langit na nakita nito, marahil sapat na ang swerte niya para mahanap talaga ang kaguluhang kidlat na lagoon. Patungo sa Lightning Lagoon mainland, si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay naglakbay sakay ng dalawang Cloud Devouring Divine Beast Puppet. Para naman sa Black Babon, Bingjiuyi, Exi-2, at Exi-Do, nasa loob sila ng Zumi Temple. Pagkaraan ng 10 araw, dumating si Huang Xiaolong at ang maliit na baka sa Lightning Lagoon mainland. Ilang distansya mula sa mainland, naramdaman na ni Huang Xiaolong ang nakakatakot na puwersa ng kidlat sa kapaligiran. Ang hangin sa itaas ng mainland ay napuno ng makakapal na ulap ng kidlat na sumasakop sa buong lugar. Marahil dahil sa napakalakas na ulap ng kidlat, ang Devil Chi, Death Chi, at kasuklam-suklam na Chi sa paligid ay mas manipis kaysa sa ibang mga lugar. Sa sandaling pumasok si Huang Xiaolong sa teritoryo ng Lightning Lagoon mainland, ang kanyang Holy Dragon Supreme Godhead ay nag-react na umaakit ng kidlat na espiritual na enerhiya mula sa mga ulap ng kidlat sa itaas patungo sa kanyang katawan. Hindi lang iyon, may mga daloy ng kidlat na espiritual na enerhiya mula sa malalim na ilalim ng lupa na nilamon ng kanyang Holy Dragon Supreme Godhead. Si Huang Xiaolong ay katulad ng isang higanting balyina na umiinom ng tubig sa dagat. Hindi nagtagal, ang nakapalibot na enerhiyang espiritual na kidlat ay bumuo ng mga dragon ng kidlat na sumasayaw sa paligid niya. Sa panonood ng eksenang ito, ang maliit na baka ay pinalo sa loob ang dibdib nito at tinatapakan ng lupa, napupuot sa kawalang katarungan ng langit. Sa isang kahulugan, maaari itong ituring na ninuno ng kidlat, ngunit ang bilis ni Huang Xiaolong sa pagsipsip ng puwersa ng kidlat sa paligid ay mas mabilis. Sa totoo lang, siya ay bahagyang, medyo, mas mabilis kaysa sa bilis nito. Ano ba ang nangyayari? Sa buong paglalakbay, hindi maisip ng munting baka kung anong uri ng kataas-taasang Diyos ang mayroon siya. Tila nagtataglay ito ng lahat ng uri ng elemento. Ang pagka-Diyos ni Huang Xiaolong ay tila kayang lalamunan ng lahat ng enerhiyang umiiral. Kakaiba, kakaiba. Hinanap ng maliit na baka ang mga alaala sa isipan nito, ngunit hindi pa rin matukoy kung anong uri ng Supreme Godhead na mayroon si Huang Xiaolong. Ano ito? Casual na tanong ni Huang Xiaolong. Guro, kung ang kakaibang pangangatawan mo ay hindi ang True Divine Dragon Physique, talagang iisipin kung ikaw ang anak ng langit. Napakalakas ba ng anak ng langit? Tinanong ni Huang Xiaolong ang kaisipang pumasok sa kanyang isipan. Siyempre. Sumagot ang maliit na baka na may tame time na pananalita, dahil siya ang anak ng langit, ibig sabihin, siya ang sinta ng sansinukob at makalangit na daw, na ipinanganak ng pinakadalisay na enerhiya ng langit at lupa. Bukod dito, sa sandaling isinilang ang anak ng langit, taglay niya ang pinakamakapangyarihang kataas-taasang Diyos, ang Heaven Thou Supreme Godhead. Kasabay nito, mayroon din siyang numero 1 kakaibang pangangatawan, ang Heaven Thou Godly Physique. Ang pinakamakapangyarihang kataas-taasang Diyos, ang Heaven Thou Supreme Godhead. Ang numero 1 kakaibang pangangatawan, ang Heaven Thou Godly Physique. Mayroong 100 uri ng pinakamataas na Diyos sa universo, ito ay karaniwang kaalaman, gayunpaman, walang nakakaalam kung ano sila. Hindi niya inaasahan na sasabihin ng maliit na baka na ang pinakamalakas ay ang Heaven Thou Supreme Godhead. Heaven Thou Supreme Godhead.
Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay same time na pumikit, ngunit ang pagnanais na makipagkompetensya ay lumundag sa puso ni Huang Xiaolong. Kung sakaling makita niya ang anak ng langit na ito, talagang gusto niyang makita kung sino ang mas magaling. Bagamat wala siyang pinakamakapangyarihang Heaven Daw Supreme Godhead, tiwala pa rin si Huang Xiaolong na ang tatlong Supreme Godheads na kanyang pinagtagpo ay hindi mas masahol pa kaysa sa Godhead ng Son of Heaven na iyon. Xiao Niu, may alam ka bang iba pang Supreme Godheads? Curious na tanong ni Huang Xiaolong, talagang gusto niyang malaman kung saan niranggo ang kanyang tatlong Supreme Godheads kumpara sa iba. Sa daang Supreme Godheads, iilan lang ang alam ko, hindi lahat. Ang maliit na baka ay umiling, ngunit sa palagay ko ang iyong pinakamataas na Diyos ay dapat na nasa 10 nangungunang. Gayunpaman, kakaiba, kahit na ang iyong Supreme Godhead ay nasa top 10, ang iyong cultivation speed ay hindi dapat ganito kabilis, hindi mas mabagal kaysa sa maalamat na anak ng langit. Ito ang dahilan kung bakit nataranta ang maliit na baka. At muli, hindi alam ng maliit na baka na si Huang Xiaolong ay may tatlong pinakamataas na Diyos sa halip na isa. Higit pa rito, malamang na silang tatlo ay nasa top 10. Ito ay makatwiran para sa isang taong may tatlong nangungunang 10 pinakamataas na Diyos na magkaroon ng bilis ng paglilinang na maihahambing sa anak ng langit. Nagpatuloy sina Huang Xiaolong at Xiao Niu sa Lightning Lagoon mainland sa ganitong paraan habang hinahanap nila ang Lightning Lagoon. Makalipas ang kalahating buwan, hindi pa rin nila natagpuan ang kidlat na laguna, ngunit nakahanap sila ng iba pang kayamanan. Sa araw na ito, si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay dumating sa isang maburol na rehiyon. Sa harap ay isang grupo ng mga tao ang lumilipad patungo sa kanilang direksyon. Natigilan si Huang Xiaolong nang makita niya ang mukha ng isang tao sa grupo. Ang young lord ng Soul Tribe, si Han Dishan. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1147. Bladeless Date Young Lord. Nakilala rin ng maliit na baka si Han Dishan at malamig na ngumuso, isang malisyosong kinang sa mga mata nito. Sa di kalayuan, hinahanap ni Han Dishan at ng 4 na Soul Tribe Grand Elders ang kinaroroonan ng 2 Azure Kings nang lumipad sila patungo sa direksyon ni Huang Xiaolong. Hindi pinansin ni Han Dishan ang binata na lumilipad patungo sa kanila dahil si Huang Xiaolong ay nagbalat kayo bilang miyembro ng Soul Tribe. Ngayong lumitaw si Huang Xiaolong na may ibang mukha, natural na hindi siya makilala ni Han Dishan. Ngunit nang lumipat ang kanyang tingin sa maliit na baka, si Han Dishan ay natigilan saglit. Pagkatapos, tinitingnan ng 2 cloud devouring divine beast sa ilalim ni Huang Xiaolong at ang maliit na baka, isang malamig na liwanag ang kumikinang sa kanyang mga mata. Minsan na niyang natagpuan ang 2 bangkay ng cloud devouring divine beast na may kakaiba ngunit banayad na mga katangian na pamilyar sa kanya, at ang 2 sa kanyang harapan ay mayroon din, eksaktong pareho. Huminto si Han Dishan sa harap ng grupo ni Huang Xiaolong, ang matalim niyang tingin ay nakalock kay Huang Xiaolong. Ikaw ba ang punk na iyon? Matalim na tanong ni Han Dishan kay Huang Xiaolong. Napangiti si Huang Xiaolong nang walang pag-aalinlangan, sumagot, medyo maganda ang paningin ng young lord ng Soul Tribe, mabilis akong nakilala. Ikaw talaga. Pumungad sa mga mata ni Han Dishan ang layuning pumatay, ang galit na hindi kailanman nag-alab sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa maldite na punk na ito, hindi siya mapaparusahan ng kanyang ama, na nakakulong sa loob ng piitan ng 1 taon, kung saan siya ay pinahirapan ng pagsunog ng geocentric na apoy. Kung hindi dahil sa maldite na punk na ito, malamang na nagtagumpay na siya sa pagpino sa 2 cloud devouring divine beasts. Ang susi ng kaban ng bayan ay magiging ligtas kung nasaan ito, at ang isang buong burol na puno ng 50 milyong taong gulang na damo ay hindi ay ninakaw, kabilang ang mga kayamanan tulad ng Nether Spirit Deeds. Young Lord, ang batang ito. Habang pinapanood ang galit na ekspresyon ni Han Dishan, nagtanong si Grand Elder Han Xing, na medyo nalilito. Siya ang magnanakaw na nagnakaw ng susi ng kaban ng tribo natin. Umungol si Han Dishan, tinitigan ng masama si Huang Xiaolong. Ano, siya? Si Han Xing, Han Cheng, Han Biwo, at Han Xin?
Ang Great Four Grand Elders ng Soul Tribe ay nagulat, ngunit sa sumunod na segundo, lumakas ang hangarin sa pagpatay sa kanilang katawan. Sa isang kisap mata, apat na figure ang nakapalibot kay Huang Xiaolong at sa maliit na baka. Punk, mayroon kang lakas ng loob para makalusot sa Soul Tribe natin, pag nanakaw ng susi ng kaban ng bayan. Tinakaw mo pa ang isang buong burol ng 50 milyong taong gulang na mga damo, nether spirit beads, at mga Diyos ng sinaunang Diyos realm. Ang mga mata ni Han Xing ay napakalamig. Nang makitang si Huang Xiaolong ay napapaligiran ng apat na Grand Elder, gumisi si Han Dishan, mukhang ang iyong diskarte sa ilusyon ay napakahusay, sapat na upang lokohin ang ating mga eminent elder na nagbabantay sa treasury. Bumaba ang kanyang tingin sa dalawang cloud devouring divine beasts, at idinagdag, mukhang alam mo rin a puppetry technique, hehe, and it seems to be very profound, this is really a pleasant surprise for me, ah. Masasabi ni Han Dishan sa isang sulyap na si Huang Xiaolong ang kumokontrol sa dalawang cloud devouring divine beasts, ang ganitong pamamaraan ay maraming beses na mas mahusay kaysa sa kanya. Naunawaan niyang mabuti kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang makapangyarihang pamamaraan sa pagkontrol. Ah! Biglang bulalas ni Han Dishan na parang may napansin lang na hindi kapanipaniwala. Ang kanyang nanlalaking mga mata ay tumitig kay Huang Xiaolong na parang estranghero ng biglaan. Ilang taon na ang nakararaan noong hinahabol niya si Huang Xiaolong, isa pa lang siyang 6th Order Heavenly God Realm. Ngunit ngayon, ang punk na ito ay isa ng late 9th Order Heavenly God Realm. Paano ito posible? Si Han Dishan ay nakatulala na bumulong sa ilalim ng kanyang hininga. Young Lord, ano ito? Ano ang imposible? Mahinang tanong ni Han Cheng, may pagkalito sa kanyang mga mata. Huminga ng malamig na hangin si Han Dishan, tumugon, ilang taon na ang nakalipas nang hinabol ko ang punk na ito, isa pa rin siyang 6th Order Heavenly God Realm. Ika-6 na utos ng Heavenly God Realm. Bahagyang nanginig si Han Xing at ang tatlo pang Grand Elder. Young Lord, sinasabi mo na ang batang ito ay nakalusot mula sa 6th Order hanggang sa late 9th Order Heavenly God Realm sa loob ng ilang taon. Ikaw, sigurado ka bang ika-6 na utos pa lang siya noon? Tanong ni Han Xing. Tumango si Han Dishan, naaalala ko ito ng malinaw. Ang nasusunog na mga tingin ng apat na Soul Tribe Grand Elders ay nakalok kay Huang Xiaolong na parang nakatingin sila sa isang kaguluhang kayamanan. Ang katotohanan na ang batang ito ay maaaring makalusot mula sa 6th Order hanggang sa late 9th Order Heavenly God Realm sa loob ng maikling ilang taon ay nagpapakitang may malaking lihim sa kanya. Nagliwanag si Han Xing sa mga inaasahan. Kahit na ang unang ninuno ng kanilang Soul Tribe ay walang ganoong nakakatakot na cultivation speed. Ang mga mata ng 5 tao ay sumasalamin sa pananibik at kasakiman ng isa't isa, katulad ng 5 malalaking lobo na nakakakita ng isang makatas na piraso ng karne. Napangisi si Huang Xiaolong habang nakatingin sa kanilang mga ekspresyon. Malinaw sa kanya na ang lakas ng apat na Soul Tribe Grand Elders na ito ay halos kapareho ng antas ng 3 matandang lalaki na nagtangkang dumaan sa Peel Blending Grand Formation sa unang bahagi ng 7th Order Ancient God Realm. Bagamat apat sila, madali silang abusuhin ng kanyang Black Baboon hanggang mamatay. Para naman kay Han Dishan, isang peak lamang sa kalagitnaan ng 3rd Order Ancient God Realm, sino man sa Cloud Devouring Divine Beasts ay maaaring dumurog sa kanya hanggang mamatay gamit ang isang paa. Mukhang tamang desisyon ang pagpunta sa Lightning Lagoon mainland na ito. Bagamat hindi namin nakita ang dalawang hari ng Ozere, hindi kami masisisi ng Patriarch sa hindi pagkumpleto ng gawain kung mahuhuli ang batang ito. Masayang tumawa si Hanzin. Kung hahanapin natin ang mga alaala ng batang ito at makuha ang kanyang nakakagulat na sikreto, ang Patriarch ang gagantimpalaan tayo. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Han Xing. Habang silang 5 ay masayang nagtatawanan at pinag-uusapan ang dakilang sikreto ni Huang Xiaolong, ang espasyo sa kanilang paligid ay yumanig habang ang nakakatakot na pressure ay dumaan sa kanila. Bago ang mga mukha ni Han Dishan, Han Xing, at ng iba pa, isang higanteng itim na hayop na kahawig ng isang babon ang lumitaw sa kanilang harapan. Nawala ang masasayang ngiti sa kanilang mga mukha, napalitan ng matinding kilabot.
Pilkeo Spiritual Beast, Black Babon. Higit pa rito, mula sa napakalaking pressure na ipinalabas nito, ang Black Babon na ito ay malapit nang umaban sa 8th Order Ancient God Realm. Marahil, isa na itong 8th Order Ancient God Realm Chaos Spiritual Beast. Ikaw. Namutla si Hanxing at ang iba pang apat habang hindi makapaniwalang tumingin kay Huang Xiaolong. Bago pa sila makapagsalita, ang kamao ng Black Babon ay bumagsak na parang martilyo sa Soul Tribe Grand Elders. Sa sobrang takot, mabilis na tumalon silang apat habang sabay na nagpapadala ng mga pag-atake patungo sa Black Babon. Itinuon ni Huang Xiaolong ang kanyang atensyon kay Han Dishan habang ang Black Babon ay nakikipag-ugnayan sa apat na Grand Elder. Mahinahong nagtanong, Soul Tribe Young Lord, ngayon mo lang nabanggit na ang layunin mo sa pagpunta sa Lightning Lagoon mainland na ito ay upang mahanap ang dalawang Azure Kings. Ang ekspresyon ni Han Dishan sa sandaling ito ay nabaluktot sa galit ngunit hindi nagsalita. Humuso si Huang Xiaolong at ang Cloud Devouring Divine Beast sa ibaba niya ay tumama sa paa nito kay Han Dishan, na kalahating nakabaon sa kanya sa lupa sa ibaba. Si Hanxing at ang iba pang tatlong Grand Elder ay nanunood habang si Han Dishan ay bumaril patungo sa lupa, walang magawa dahil nahihirapan na silang umiwas sa pag-atake ng Black Babon. Ang Cloud Devouring Divine Beast ay muling tumama, dahilan upang tuluyang mailibing si Han Dishan. Pagkatapos ng ilang martilyo pang pag-atake, sa wakas ay tumigil ang Cloud Devouring Divine Beast. Isang puwersa ang humila sa mahinang katawan ni Han Dishan palabas ng hukay patungo kay Huang Xiaolong na nagsimulang maghanap sa kanyang mga alaala. Makalipas ang ilang sandali, napagdaanan ni Huang Xiaolong ang lahat ng alaala ni Han Dishan. Nakakadismaya, hindi niya nakita ang lokasyon ng dalawang Azure Kings, tanging nasa Lightning Lagoon mainland sila. Kung bakit lumitaw ang dalawang Azure Kings na ito sa Lightning Lagoon mainland at kung ano ang sikreto sa likod ng kanilang presensya dito, hindi alam ni Han Dishan. Makalipas ang ilang sandali, inalagaan ng Black Babon ng apat na Grand Elder, dinala ang kanilang mga katawan at spatial na singsing kay Huang Xiaolong. Inilayo niya ang lahat ng spatial na singsing ng mga taong ito at iniwan ang kanilang mga Diyos sa maliit na baka. Gayunpaman, nang si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay naghahanda ng umalis, umalangaw-ngaw sa hangin ang mga tunog ng palakpakan nang lumabas mula sa kawalan ang isang binata na nakasuot ng pulang-pula na damit na naglalabas ng isang matalim na talim ng chi aura. Ang binatang ito ay ang Bladeless Dates Young Lord na nakita ni Huang Xiaolong at ng maliit na baka na nakikipaglaban noon. Nakakamangha. Kahanga-hanga. Pumalakpak ang binata ng Bladeless Date na may ngiti sa labi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1148. Mga insekto ng Golden Orb. Naningkit ang mga mata ni Huang Xiaolong. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang Bladeless Date Young Lord na ito ay magtatago at magmamasid, na makatakas sa pagtuklas ng lahat. Ang batang Lord ng Bladeless Date ay nagpatuloy ayon sa gusto niya sa kabila ng halatang pag-aalala ni Huang Xiaolong sa kanya, ako si Dotao ng Bladeless Date. Dumating ang kapatid na ito para hanapin ang Chaos Lightning Lagoon, tama ba? Baka interesado kang makipagtulungan sa akin. Hindi interesado. Ang pagtanggi ni Huang Xiaolong ay prangka at prangka. Iniwan ng dalawang salitang iyon, si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay tumalikod at umalis. Natigilan sandali si Dotao sa tugon nito. Naglaho ang apat na grupo ni Huang Xiaolong sa gitna ng mga kidlat na kumikislap sa paligid ng Lightning Lagoon mainland. Pagkaraan ng ilang sandali, ang maliit na baka ay pumulupot sa kanyang mga labi at nagsabi, kanina kapag gustong patayin ng batang iyon. Humisi si Huang Xiaolong, ngunit hindi siya sigurado kung magagawa niya. Naramdaman ni Huang Xiaolong na magkikita silang muli sa hinaharap. Dotao. Ipinaalala ni Huang Xiaolong ang pangalan. Habang sumusulong sila, isang grupo ng mga kakaibang nilalang na gawa sa enerhiya, na may lakas ng First Order Ancient God Realm, ang sumugod sa kanila sa pag-atake. Sa pagtalikod sa dalawang Cloud Devouring Divine Beasts at sa Black Babon, madali silang hinarap ni Huang Xiaolong. Paway ng kamay ay bumagsak ang mga kakaibang nilalang na iyon na tuluyang nilamon niya.
Nagpatuloy si Huang Xiaolong at ang maliit na baka, nilamon ng enerhiya ng mga magic beast, ghost, at magic spirits upang madagdagan ang kanilang cultivation habang hinahanap nila ang Chaos Lightning Lagoon. Tadaan, hindi nila nakita ang dalawang Azure Kings na binanggit ni Han Dishan. Si Huang Xiaolong ay ayaw sumuko, patuloy na gumala sa Lightning Lagoon mainland sa loob ng kalahating taon, ngunit wala siyang ani. Kalimutan mo na, alis na tayo. Sabi ni Huang Xiaolong, umiling-iling. Malapit na ang All Islands Great War, wala na siyang oras na sayangin sa Lightning Lagoon mainland. Maaari lamang siyang bumalik sa hinaharap upang subukang muli ang kanyang kapalaran pagkatapos ng All Islands Great War. Kaya naman, umalis silang dalawa sa Lightning Lagoon mainland, huminto sa isang hindi nakatirang planeta makalipas ang isang buwan. Ang planeta ay isang madilim na gininto ang kulay, na para bang ito ay ganap na gawa sa metal. Isang napakakonsentradong luho metal element aura. Nakatayo sa kalawakan, napasigaw ang maliit na baka habang nakatingin sa planeta sa ibaba nila. Ang elementong metal ng luho ay isa sa mga mas bihirang aura ng elemento ng metal sa Divine World, na ginamit upang gumawa ng mas mataas na grade na Divine Armor, na nakapagpataas ng depensa ng Divine Armor. Nang makita ito, si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay bumaba sa planeta. Nang dumampi ang kanyang mga paa sa lupa, isang zing tunog ng metal ang umalangaw-ngaw mula sa kanyang mga paa, nakahawig ng tunog ng mga banal na artifact na nagsasalpukan. Tumingin si Huang Xiaolong sa ibaba, ang buhangin sa ibaba ng kanyang mga paa ay parang mga butil ng metal. Sa lalim ng planetang ito ay malamang na mayroong isang elementong metal na espiritual na ugat, medyo mataas din ang grade 1. Dapat kahit grade 5 lang. Hinubad ng maliit na baka habang tumitingin sa paligid. Grade 5. At iyon ang pinakamababang pagtatansya. Bumilis ang tibok ng puso ni Huang Xiaolong. Sa isang kisap mata, sinubukan niyang mag-drill sa metal na lupa para lang makitang hindi niya magawa. Kahit ang kanyang Eye of Hell ay hindi nakakakita sa lupa sa ibaba. May paraan ka ba para mahanap ito? Tumingin si Huang Xiaolong sa maliit na baka. Hayaan mo akong subukan. Tagot ng munting baka. Ang planetang ito na kanilang kinaroroonan ay medyo kakaiba, ang maliit na baka ay hindi sigurado kung mahahanap nito ang espiritual na ugat. Sa oras na ito, ang sinaunang simbolo ng kidlat sa noo nito ay lumitaw at lalong naging prominent, na nagdulot ng lilang kidlat na kumikislap at lumawak, na nagtipon sa isang lilang aura ng kidlat na dahan-daang dumaloy sa metal na lupa. Sa kasalukuyan, ang lakas ng maliit na baka ay mababa pa, kaya ang lilang kidlat nito ay maaaring lumawak lamang sa 1,000 li radius. Maya-maya, ang simbolo ng kidlat sa noo ng maliit na baka ay dahan-daang lumabo, at ang lilang aura ng kidlat ay bumalik sa katawan nito. Humihingal, umiling ito kay Huang Xiaolong. Ang paraan ng pagsisiyasat na ito ay kumonsumo ng maraming God Force. Hindi rin pinilit ni Huang Xiaolong ang maliit na baka na magpatuloy sa paghahanap. Nakasakay sa dalawang cloud devouring divine beasts, si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay patuloy na sumulong. Kakaiba, hindi sila nakatagpo ng anumang magic beast, ghost, o masasamang espiritu. Wala kahit isa. Ang buong planeta ay tila walang laman ng mga buhay na nilalang. Gayunpaman, nang dumating ang grupo ni Huang Xiaolong sa isang damuhan, lumipad ang isang pulutong ng mga insekto na katulad ng mga bubuyog upang salakayin sila. Ang kayaig na ito ay may ilang libong insekto, ngunit napansin ni Huang Xiaolong na sila ay mahina, karamihan ay nasa maaga at kalagitnaan ng First Order Ancient God Realm, kaya ang kanyang palad ay tumama gamit ang Earthen Buddha Palm patungo sa kayaig ng mga bubuyog, na hindi gaanong nababahala. Ang mga imahe ng Golden Buddha ay kumalat sa kalangitan, na nagdulot ng malaking bilang ng mga insektong tulad ng pukyutan na bumagsak sa lupa. Gayunpaman, namangha si Huang Xiaolong nang makita niyang ang mga nahulog na insektong iyon ay nagpakpak ng kanilang mga pakpak at muling bumaba, sumama sa malaking kayaig sa pag-atake kay Huang Xiaolong at sa maliit na baka. Ipinaalala nito sa kanya ang panahong sinubukan niyang pahamuin ang isang kayaig ng mga makamandag na insekto ng bangkay sa ibabang kaharian. Ang maliliit na lalaki na ito ay mukhang mga golden gorb insects. Napasigaw ang munting baka sa pagkamangha.
Insekto ng Golden Gorb. Itinuro ni Huang Xiaolong ang isang daliri patungo sa lumilipad na kaeg, nagpadala ng isang absolute soul finger, ngunit nag-iwan lamang ito ng malabong fingerprint sa isa sa mga Golden Gorb insect sa halip na tumusok sa katawan nito. Ang mga Golden Gorb insect na ito ay isang iba't ibang sinaunang insekto. Hindi man makapangyarihan ang kanilang atake, mahirap silang patayin, ang pinaka nakakainis sa lahat, kinakain nila lahat at kahit ano. Kapag ang isa sa kanila ay dumikit sa iyong katawan. Kapag nangyari iyon, may kamatayan lamang. Idinagdag ng maliit na baka, huwag maliitin ang grupong ito ng Golden Gore insect dahil ang kanilang first order na Ancient God Realm na lakas, karamihan sa second order, at third order Ancient God Realm cultivator ay walang kakayahan na patayin sila. Tumingin si Huang Xiaolong sa maliit na baka, nagulat. Kahit ang second order at third order Ancient God Realm ay hindi sila kayang patayin. Walang alinlangan, ang depensa ng Golden Gorb insects na ito ay nakakatakot. Tinaunang variant na insekto, tama ba? May mga pagkakatulad talaga sila sa mga insekto na nakakalaso na bangkay na pinaamon niya sa mababang kaharian. Sa sandaling iyon, naisip ni Huang Xiaolong ang pag-aampon sa kaeg na ito ng Golden Gorb insects. Agad na kumilos si Huang Xiaolong. Inailan ng kanyang palad ang ilang Golden Gorb insect sa kanyang harapan. Sa kasamaang palad, sa kabila ng kanyang masigasig na pagsisikap sa paglilinang ng Grand Mist Parasite Medium nitong mga nakaraang taon, hindi pa rin niya mabisado ang unang yugto, kaya, ang tanging pagpipilian niya ay ang Soul Mandate Technique para kontrolin ang mga Golden Gorb insect na ito. Sa tulong ng maliit na baka at ng dalawang Cloud Devouring Divine Beasts, gumugol si Huang Xiaolong ng halos 4 na oras para paamuin ang kaeg na ito ng mahigit 3,600 Golden Gorb insects. Mula sa mga alaala ng mga insektong ito, ang madilim na gininto ang planeta na ito ay ang lugar ng pag-aanak ng Golden Gorb insects. Sa ilalim ng lupa, ang bilang ng mga insekto ng Golden Gorb ay lumampas sa daan-daang milyon. Higit pa rito, ang lakas ng kanilang hari ay lumampas sa sinaunang Diyos Realm. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Huang Xiaolong sa pag-iisip nito. Hindi katakataka na wala siyang napansin na anumang magic beast, ghost, o masasamang espiritu sa planetang ito, lahat sila ay malamang na kinain ng mga Golden Gorb insect na ito. Sinabi ni Huang Xiaolong sa maliit na baka ang tungkol dito, na muntik nang tumalon sa balat nito sa gulat. Ang dalawa ay hindi na interesado na magtagal sa mundong ito, umalis kasama ang kaeg ng Golden Gorb insects. Sa isang kisap mata, lumipas ang 1 taon. Si Huang Xiaolong ay umabant sa peak late 9th Order Heavenly God Realm, kalahating hakbang na lang at maaabot na ng kanyang lakas ang 10th Order Heavenly God Realm. Sa puntong ito, wala pang 2 taon bago ang All Islands Great War. Ang pinaka-disappointing kadahilanan ng paglalakbay na ito ay hindi niya mahanap ang Grand Mist Aura, walang mga pahiwatig sa lahat. Nagpa siya si Huang Xiaolong na babalik siya sa Green Cloud Island kung hindi niya mahanap ang Grand Mist Aura sa susunod na 2 buwan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1149. Purple Grand Mist Aura. Nang marinig ang desisyon ni Huang Xiaolong na bumalik makalipas ang 2 buwan kung wala silang nakita, tumango ang maliit na baka bilang pagsang-ayon, iyon ay isang maisasagawang plano, bumalik ng mas maaga para gawin ang mga kinakailangang paghahanda. Malapit mo nang makita ang iyong Lilo pagkatapos ng All Islands Great War. Sa binanggit ni Lilo, ang kanyang maamo na mukha ay lumitaw sa isip ni Huang Xiaolong. At saka, ang bagay na tinatakan sa ilalim ng 100 Beast Summit ay malamang na ang Ancestral Dragon Fruit, paalala ng maliit na baka at nagpatuloy, kung babalik tayo ng mas maaga, maaari tayong pumunta sa 100 Beast Summit at kunin ang Ancestral Dragon Fruit. Sa pamamagitan nito, maaari kang makapasok sa ika-10 utos ng Heavenly God Realm. Tumango si Huang Xiaolong, kung ano ang sinabi ng maliit na baka ay ang kanyang plano. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto niyang bumalik kanina. Sa oras na iyon, nabigo siyang masira ang selyo sa 100 Beast Summit, ngayon ay mayroon na siyang Black Baboon, hindi na magiging hadlang ang selyo.
Dumating ang gabi sa extraterritorial Devil Battlefield, at ang nakapalibot na Devil Chi ay naging mas siksik pa. Sa gabing ito, si Huang Xiaolong ay nakatayo sa patag na lupa sa isang dalaslis ng bundok, nakatingin sa walang hangganang kalawakan. Paminsan-minsan, ang makamundong gabi ay sisirain ng mga mahiwagang hayop, multo, at sigaw ng masasamang espiritu. Habang nag-iisip si Huang Xiaolong, biglang yumanig ang bundok na kinatatayuan niya. Sa pangalawa pagkatapos, ang buong bundok ay nabasag na mga bato ang bumaril sa lahat ng direksyon. Nakita ni Huang Xiaolong ang maliit na baka na nagmamadaling lumabas mula sa kuweba patungo sa kanyang gilid, parehong mukhang tense at maingat. Agad silang nakakita ng isang higanting insekto na kahawig ng alupihan na nag-drill mula sa lupa. Ang alupihan ay higit sa 100,000 metro ang haba at may maraming mahahabang binti na umaabot ng ilang daang metro, kumikinang sa malamig na lamig. Ang mga mata nito ay katulad ng kambal na lawa, ito ay nakakasira ng aura. Tinaunang variant ng Thousand Legs Worm. Ang maliit na baka ay sumigaw sa pagkamangha, mabilis na idinagdag, ang buong katawan nito ay nakakalason. Higit pa rito, ang lakas ng Thousand Legs Worm na ito ay malamang na ika-10 utos ng sinaunang Diyos na kaharian, maging ang huling 10 utos ng sinaunang Diyos na kaharian. Tumakbo. Tigaw ni Huang Xiaolong. Ipinatawag ni Huang Xiaolong ang Black Baboon mula sa Zumi Temple, dinala siya at ang maliit na baka, palayo sa bundok sa isang kisap mata sa pamamagitan ng teleportation. Nang makita ng Thousand Legs Worm na ang pag-atake nito ay hindi nasaktan si Huang Xiaolong, isang matinis na dagandong ang umalangaw-ngaw sa hangin, na naglalakbay ng libu-libong milya. Sa pag-indayog ng buntot nito, pumabol ito hanggang kay Huang Xiaolong. Tumama sa kanya ang matalas na talam nitong binti na matutulis. Ang itim na babon ay muling nag-teleport kasama si Huang Xiaolong at ang maliit na baka, halos hindi nakaiwas sa nakamamatay na pag-atake ng Thousand Legs Worm habang ang matalim na gilid ng binti nito ay dumampi sa kanang pisngi ni Huang Xiaolong. Ang dating bundok sa ibaba ay hindi na umiral, nahati at nabasag ng Thousand Legs Worm, gumuho sa lupa. Umabot si Huang Xiaolong upang hawakan ang kanyang pisngi, naramdamang basa ang kanyang palad sa dugong umaagos mula sa mahabang hiwa ng talam. Ngunit ang hiwa ay nawala kaagad, gumaling ng walang anumang galos. Mula nang makapasok siya sa Pit Plate 9th Order Heavenly God Realm, ang kakayahan ng kanyang True Divine Dragon Physics sa pagpapagaling ay umabot sa isang nakakagulat na antas. Nang makitang ang maliit na tao ay muling umiwas sa pag-atake nito, ang Thousand Legs Worm ay nagpakawala ng galit na dagandong. Ang mga mata nito ay naging isang kitikot-takot na pula, kumikinang sa mali siya. Ang bilis nito ay tumaas ng ilang beses, naabutan si Huang Xiaolong sa isang iglap. Tumangala si Huang Xiaolong sa pagpuputol ng paa ng Thousand Legs Worm sa kanya, mukhang hindi inaasahang kalmado. Sa sumunod na segundo, isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa kanyang katawan, na naging sanhi ng isang maringal na kapangyarihan ng dragon na walisin tulad ng isang bagyo habang ang isang matunog na dagandong ng dragon ay pumuno sa hangin, na parang nagmula sa sinaunang panahon. Nag-transform si Huang Xiaolong bilang isang primordial na banal na dragon. Ang kanyang buntot ay pamitik at ang pag-atake ng Thousand Legs Worm ay hindi nakuha ang kanyang mga vital organ, ngunit gumawa ng mahabang hiwa sa katawan ng dragon ni Huang Xiaolong. Ang mga kaliskis ng dragon ay nagkahiwa-hiwalay, ang dugo ay bumulwak na parang mga palaso. Master, okay ka lang ba? Tigaw ng maliit na baka. Ayos lang ako. Umiling si Huang Xiaolong. Sa oras na ito, muling bumagsak ang mga talam ng Thousand Legs Worm sa harap, na gumuhit ng ilang libong mahabang talam na lumiwanag sa madilim na kalangitan. Sa susunod na sandali, si Huang Xiaolong, ang maliit na baka at ang itim na babon ay malapit ng mahati sa dalawa, nang biglang nabasag ang liwanag ng talam nang lumitaw ang isang higanteng black hole sa kinaroroonan nila. Isang hindi mapaglabanan na puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa black hole, hinayla ang Thousand Legs Worm dito sa isang iglap, na sinundan ni Huang Xiaolong, ang maliit na baka, at ang black babon. Laban sa nakakatakot na puwersa ng pagsipsip, si Huang Xiaolong at ang iba pa ay walang lakas na lumaban. Ang mundo ay umikot pabalik sa mga mata ni Huang Xiaolong, na dumating sa isang maulap na kulay abong espasyo.
Ang mabangis na thousand legs worm ay wala kahit saan. Nakakunot ang noo ni Huang Xiaolong habang pinagmamasdan ang hindi pamilyar na paligid, saan ba talaga ito? Pakiramdam niya ay wala na sila sa extraterritorial devil battlefield. Ang espasyong ito ay dapat na isang natural na nabuong malayang espasyo. Natarante rin ang maliit na baka habang nakatingin sa paligid. Ang isang natural na nabuo na independenteng espasyo ay mas bihira kaysa bihira. Hindi kailanman naisip na sila ay sisipsipin sa isang malayang espasyo sa extraterritorial devil battlefield. Paano tayo aalis dito? Isang napakahalagang tanong ang pumasok sa isip ni Huang Xiaolong. Kung hindi sila makaalis, ibig sabihin ba ay mamamatay sila sa pagkakakulong? Sumagot ang maliit na baka, ang isang natural na nabuong independenteng espasyo tulad nito ay walang labasan, ngunit mayroong isang paraan upang makalabas sa anumang independenteng espasyo. Tumango si Huang Xiaolong. Mukhang wala na silang choice kundi dahan-dahang hanapin ang labasan. Ang All Islands Great War ay palaging nasa isip ni Huang Xiaolong at wala siyang masyadong oras. Nakahanap siya ng paraan para umalis sa espasyong ito sa loob ng isang taon. Pagkatapos magpasya sa direksyon, lumipad pasulong si Huang Xiaolong at ang maliit na baka kasama ang Black Babo na malapit sa likuran nila. Hindi nagtagal ay namangha si Huang Xiaolong sa lawak ng lugar na ito, na higit pa sa imahinasyon niya at ng maliit na baka. Makalipas ang isang buwan, hindi pa rin nila nakikita ang gilid ng malayang espasyo. Sa bilis nila, naiikot sana nila ang Green Cloud Mountain sa loob ng isang buwan. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Huang Xiaolong. Ilang araw pa ang lumipas nang biglang huminto si Huang Xiaolong, tinitingnan ng malawak na espasyo sa kanyang harapan kung saan umaaligid ang isang 10,000 zang na matingkad na kulay ube na dragon. Purple Dragon. Paano magkakaroon ng Purple Dragon sa malayang espasyong ito? Hindi tama, hindi isang purple na dragon. Ang pagkakaroon ng kambal na dragon ng mga martial spirit at pagkakaroon ng ilang piraso ng ancestral dragon tree bark na naglalaman ng aura ng ancestral dragon, si Huang Xiaolong ay lubhang sensitibo sa presensya ng dragon clan. Ngunit ang dragon sa kanyang harapan ay walang kahit anong dragon aura. Iyon ay Purple Grand Mist aura. Ang matalim na tuwang-tuwang sigaw ng maliit na baka ay umalingaw-ngaw sa mga tainga ni Huang Xiaolong. Purple Grand Mist aura. Bahagyang nanginig ang katawan ni Huang Xiaolong. Nagtakda na silang hanapin ang Grand Mist aura, ngunit ano ang Purple Grand Mist aura na ito? Ang kalidad ng Grand Mist aura ay nahahati din sa mataas at mababa. Ang pinakamataas na kalidad ay tiyak itong Purple Grand Mist aura na naglalabas ng maliwanag na lilang-liwanag. Ang Purple Grand Mist aura sa harap namin ay malapit sa evolution. Ang dragon na nakikita mo ay ang anyo na kinuha ng Purple Grand Mist aura. Guro, kung pinino mo itong Purple Grand Mist aura, kung gayon. Ang huling bahagi ay hindi nangangailangan ng paliwanag. Si Huang Xiaolong ay malapit ng sumigaw sa tuwa at pananabik. Sinong mag-aakala na ang Purple Grand Mist aura ay nasa loob ng independent space na ito? Si Huang Xiaolong ay hindi nakakalma ng mahabang panahon. Sa oras na ito, biglang lumipad ang Purple Grand Mist Aura Dragon patungo kay Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1150. The 10th Order Heavenly God Realm. Dumating ang Purple Grand Mist Aura Dragon na iyon sa harap ni Huang Xiaolong at ang maliit na baka bago makapag-react ang alinman sa kanila. Natarante si Huang Xiaolong at nagpadala siya ng hampas ng palad sa pamamagitan ng reflex. Niyanig ng kanyang hampas ang paligid. Gayunpaman, hindi pinansin ng Purple Grand Mist Aura Dragon ang pag-atake ni Huang Xiaolong habang ito ay lumipad papunta sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang palad, dahilan upang mapasigaw siya sa gulat, pakiramdam na ang kanyang buong kanang braso ay nasa bingit na ng pagsabog. Pilit na pinasok ng Purple Dragon ang kanyang meridian.
Ang meridian ni Huang Xiaolong ay katulad ng isang tubo ng tubig na 10 sentimetro ang lapad, ilang daang zanglong purple na dragon ang lumalangoy sa kanyang meridian nang biglang nagdulot sa kanya ng sakit na hindi kayang tiisin. Sa ilang maikling paghinga, ang Purple Grand Mist Aura Dragon ay nag-drill sa katawan ni Huang Xiaolong, ang kanyang buong kanang braso ay naglalabas ng maliwanag na purple na liwanag. Ang Purple Grand Mist Aura Dragon ay sumunod na umakyat sa kanyang dibdib sa pamamagitan ng kanyang meridian. Ang maliwanag na lilang liwanag ay umabot sa kanang bahagi ng kanyang dibdib. Namuti ang mukha ni Huang Xiaolong dahil sa matinding sakit. Ang laman mula sa kanyang kanang braso hanggang sa kanyang dibdib ay kumakabog ng husto at isa pang sigaw ang lumabas mula sa lalamunan ni Huang Xiaolong. Ang maliit na baka ay sabik na tumatakbo, pagkatapos ay mabilis na humihip ng ulap ng lilang kidlat sa ulo ni Huang Xiaolong, nagpaulan ng isang bagyo ng lilang likidong kidlat sa kanya. Sa lilang likidong kidlat na ito, ang sakit ng lumalawak na laman ni Huang Xiaolong ay nabawasan ng malaki, ngunit hindi nawala ang sakit. Pinaikot pa ni Huang Xiaolong ang kanyang God Force, na sinubukang higpipin at kontrolin ang Purple Grand Mist Aura Dragon nang hindi nagtagumpay. Ang Purple na Dragon ay hindi niya kayang kontrolin. Ang Grand Mist Aura Dragon ay gumalaw pa kasunod ng mga God Meridian ni Huang Xiaolong. Nabuo ang mga God Meridian ng Cultivator nang tumuntong sila sa Heavenly God Realm at mas komplikado kaysa sa mga daluyan ng dugo sa katawan ng isang tao. Kung ang Purple Grand Mist Aura Dragon ay gagawa ng buong bilog sa mga God Meridian ni Huang Xiaolong, aabutin ito ng ilang araw sa kasalukuyang bilis nito. Ilang araw. Ilang minuto na lang ang nakalipas, ngunit naramdaman na ni Huang Xiaolong na mahirap magtiis. Habang gumagalaw ang Grand Mist Aura Dragon sa loob ng katawan ni Huang Xiaolong, ang Grand Mist Aura na umaagos mula dito ay sinunog ang kanyang mga meridian. Ang enerhiya ng Grand Mist Aura ay sadyang napakalaki, labis na lumampas sa limitasyon ng True Divine Dragon Physique ni Huang Xiaolong ng maraming beses. Nang mapanood ito, ang maliit na baka ay nag-aalala at nababalisa, ngunit wala itong paraan upang makatulong. Kung ito ay anumang iba pang grado ng Grand Mist Aura kaysa sa Purple, ang Purple Lightning Liquid ni Xiao Niu ay mapipigilan ito sa ilang lawak, ngunit ito ang Purple Grand Mist Aura. Kasabay ng kasalukuyang antas ng lakas nito, ang magagawa lang nito ay tulungan ang katawan ni Huang Xiaolong na gumaling ng mas mabilis, mapabilis ang paggaling ng mga nasunog na God Meridian ni Huang Xiaolong, at bawasan ang kanyang sakit. Lumipas ang kalahating oras at napayuko si Huang Xiaolong sa sakit. Makalipas ang isang oras, pumasok siya sa isang semi-comatose state. Sa kabutihang palad, ang kaluluwa ni Huang Xiaolong ay sapat na malakas upang mapanatili ang isang malabong kamalayan. Lumipas ang 3 araw sa ganitong paraan. Habang ang Purple Grand Mist Aura Dragon ay patuloy na sinisira ang mga God Meridian ni Huang Xiaolong, ang ibabaw ng kanyang katawan ay nagniningning na may kaparehong purple na liwanag gaya ng dragon. Mula sa malayo, si Huang Xiaolong ay mailalarawan bilang Purple Human Light Stick. Lumipas ang isa pang 2 araw at ang Purple na Dragon ay nakagawa ng kumpletong pag-ikot sa mga God Meridian ni Huang Xiaolong bago lumangoy sa kanyang God Sea, lumipad sa itaas ng kanyang 3 Supreme Godheads. Sa God Sea ni Huang Xiaolong, binalot ng mga nagniningning na ilaw ang kanyang 3 pinakamataas na Diyos. Sa puntong ito, si Huang Xiaolong ay nakahiga sa lupa sa malayang espasyo, ganap na walang malay. Lalong lumakas ang lilang liwanag na bumabalot sa kanya habang lumilipas ang panahon. Habang na-comatose, ang kamalayan ni Huang Xiaolong ay pumasok sa isa pang espasyo, isang lilang mundo ng karagatan. Ang temperatura dito ay lubhang nagbago at pabago-bago, mula sa nakakapasong mainit hanggang sa lamig na hanggang buto. Nakuha ng maliit na baka ang lilang ulap ng kidlat sa puntong ito. Bagamat hindi napapansin, ang mukha nito ay walang dugo na mapatla na nakadapa sa lupa sa pagod. Sa kabila ng miserableng kalagayan nito, may kaligayahan sa mga mata nito dahil nakikita nito na nakaligtas si Huang Xiaolong sa napakalaking enerhiya ng Purple Grand Mist Aura na dumadaloy sa kanyang mga God Meridian. Sa ngayon, ang kanyang mga Meridian ay near-reconstruct ng Purple Grand Mist Aura na hinihigop ng kanyang laman. Kahit na hindi alam ni Xiao Niu kung gaano ito katagal, alam nitong si Huang Xiaolong ay wala na sa panganib sa ngayon.
Gayunpaman, hindi ito nangahas na ibaba ang pagbabantay. Matapos makalunok ng ilang divine pellets, umupo ito sa gilid ni Huang Xiaolong, nagbabantay. Habang ang Purple Grand Mist Aura na natitira sa God Meridians ni Huang Xiaolong ay kumalat sa buong katawan niya, mula sa kanyang mga laman loob, laman at dugo, buto, daluyan ng dugo, balat, at buhok, nagsimula itong sumanib sa bawat bahagi niya, na nagdulot ng lilang liwanag sa paligid ng kanyang katawan upang maging mas malakas pa. Lumipas ang 2 buwan. Ang mga kilay at buhok ni Huang Xiaolong, tulad ng lahat ng iba pa, ay naging makikinang na sinag ng lilang liwanag. Kasunod nito, ang kanyang mga mata, ilong, bibig, at tainga ay natunaw lahat sa lilang liwanag. Tanging isang maliwanag na globo ng lilang liwanag ang natitira. Kahit na ang maliit na baka ay hindi nakakakita sa liwanag upang tingnan ang kalagayan ni Huang Xiaolong, nagawa lamang niyang husgahan ang kaligtasan ni Huang Xiaolong kahit na ang mga kalabog na tunog ng tibok ng puso. Gayunpaman, sa isang punto nang ang malakas na tibok ng puso ay naging mabagal at mahina, ang puso ng maliit na baka ay nakabitin sa hangin. Makalipas ang kalahating taon, halos wala na ang tibok ng puso ni Huang Xiaolong, isang beses lang sa isang oras ang pagtibok, na tila nasa gilid ng pagbagsak. Ang maliit na baka ay tumatakbo pabalik-balik sa gilid ni Huang Xiaolong, labis na balisa. Biglang-bigla, sa 10 buwan, ang mga tibok ng puso na nagmumula sa globo ng lilang liwanag ay lumakas at patuloy na tumaas hanggang sa punto kung saan nanginginig ang buong espasyo sa bawat tibok ng puso. Ang maliit na baka ay natigilan, sa loob-loob ay nagmumura ng ang iyong ina. Kung hindi nito alam na ang tao sa loob ay si Huang Xiaolong, iisipin na ang Purple Light Sphere ay nagtatago ng isang higanting sinaunang hayop. Lumipas ang 1 taon. Ang malalakas na alingaw-ngaw ng tibok ng puso ay nagpatuloy sa pagboom sa malayang espasyo. Ang maliit na baka ay umatras sa malayo matagal na ang nakalipas. Ang itim na babon ay nakatayo sa tabi ng maliit na baka, umungol habang nakatitig ito sa lilang liwanag na globo. Lumipas ang 2 buwan. Sa araw na ito, ang Purple Light Sphere ay lumawak ng walang babala hanggang sa ito ay isang higanting bola na 100 li sa radius. Bang! Ang higanting bola ay sumabog, inihayag ang figure ni Huang Xiaolong sa paningin ng maliit na baka. Si Huang Xiaolong ay nakatayo sa himpapawid, ang kanyang perpektong katawan ay kumikinang na may mahinang kulay ube, na naglalabas ng matinding presyon. Tinitigan ng maliit na baka si Huang Xiaolong na nanlalaki ang mga mata. Pinuksan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata. Habang nakakuyom ang kanyang mga kamao, nayanig ang buong espasyo. Ito. Natuklasan ni Huang Xiaolong na nakalusot siya mula sa huling bahagi ng ika-9 na Order Heavenly God Realm hanggang sa huling bahagi ng ika-10 Order. Tumingin si Huang Xiaolong sa kanyang mga kamay at paa. Ang kanyang buong katawan, pagkatapos ng remodification ng Purple Grand Mist Aura, ay napakalakas kaya hindi ito mailarawan ni Huang Xiaolong. Nang maramdaman ng Purple Grand Mist Aura Dragon na umaaligid sa itaas ng kanyang 3 Supreme Godheads, natuyo ang kanyang lalamunan. Noong ang Purple Grand Mist Aura Dragon na ito ay nagpapalipat-lipat sa kanyang mga God Meridian, ang dami ng Grand Mist Aura na kumakalat sa kanyang katawan ay malamang na bahagi lamang ng enerhiya nito, ngunit ito ay nagbigay daan sa kanya na makalusot mula sa huling bahagi ng ika-9 na utos hanggang sa huling ika-10 Order Heavenly God Realm. Kung pinino niya ang buong Purple Grand Mist Aura Dragon, gaano kalaki ang tataas ng kanyang lakas. Sa sumunod na segundo, si Huang Xiaolong ay nanginginig sa pangamba. Isang bahagi lamang ng enerhiya nito ang halos pumatay sa kanya ng 3 beses. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pagsisikap na pinuhin ang buong Grand Mist Aura Dragon ay walang iba kundi ang pagsisid sa ulo pababa sa mga pintuan ng impyerno. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode ng hindi magagapi dito sa ating channel. Kwentong Nobela.